Pagkapasok pa lamang ng lalaki sa loob ng bilangguan, agad na nag-ingay ang mga preso at sabay-sabay na tumingin sa bagong kasamahan nila sa selda. Nang pumasok siya sa loob, labis na nagulat ang lahat dahil maging ang propesor ay kusang lumapit upang makipagkamay sa kanya. Sa labas ng pasilyo, patuloy na sumisigaw ang mga tao ng pangalan na Jae-hyuk. Lumabas ang katotohanan na si Jae-hyuk ay isang kilalang manlalaro ng baseball. Nakamit niya ang maraming parangal para sa bansa at nagtala ng mga record na walang sinumang nakalampas. At syempre, mayroon din siyang napakaraming tagahanga. Ngunit bakit nga ba napunta sa bilangguan ang isang taong ganito kahusay? Ilang araw na ang nakalipas, pauwi na si Jae-hyuk nang makatanggap siya ng mensahe mula sa nakababata niyang kapatid na babae na humihingi ng tulong. Siya ay ginahasa ng isang manyak. Nang marinig ito ni Jae-hyuk, agad siyang tumakbo papunta sa bahay ng kapatid. Hindi niya inaasahan na makikita roon mismo ang manyak. Sa una, nais lamang ni Jae-hyuk na dakpin ito at dalhin sa hukuman, ngunit mariin itong lumaban. Sa gitna ng pakikibaka, hindi sinasadyang nasaktan ni Jae-hyuk ang lalaki at nagdulot ito ng pinsala sa ulo. Ito ay malinaw na pagtatanggol sa sarili. Ngunit dahil malubha ang naging pinsala ng manyak, hinatulan si Jae-hyuk ng hukuman at sinabi na bagaman ito ay pagtatanggol, siya ay kailangang makulong ng 1 taon. Hihintayin muna nilang gumaling ang manyak bago ipagpatuloy ang paglilitis. Mula sa pagiging tanyag na bituin sa baseball, si Jae-hyuk ay naging isang preso sa loob lamang ng magdamag. Napakatinong tao ni Jae-hyuk. Kahit marami siyang pera, hindi niya alam kung paano maglagay o manual, kaya't sumusunod na lamang siya sa lahat ng sinasabi ng hukuman. Nagpaalam si Jae-hyuk sa kanyang marangyang tirahan at sumakay sa bus ng bilangguan patungo sa kanyang bagong tahanan. Ang lugar na ito ay hindi nasisikatin ng araw, kaya't malamig at madilim dito buong taon. Bukod pa roon, may kakaibang paraan ng inspeksyon sa bilangguan, pinapahubad ang pantalon ng mga preso at pinauupong nakaharap sa kamera upang masuri kung may tinatagong bagay sa katawan. Dahil kilalang manlalaro si Jae-hyuk, labis na naging mausisa ang mga gwardya. Pagkatapos ng lahat ng pagsusuri, opisyal nang naging preso si Jae-hyuk. Itinalaga siyang makisalo sa isang selda kasama ang 6 na lalaki. Ang lalaking nakasalamin ay si Myung, isang propesor. Dahil sikat si Jae-hyuk, agad siyang nilapitan ni Myung upang makipagkilala. Ang matabang lalaking nakadilaw na kamiseta ay si Gondol, isang miyembro ng gang, at ang kalbo namang katabi niya ay alagad ni Gondol. Ang pinakamatandang lalaki sa silid ay tagahanga ni Jae-hyuk. Ang kasabay niyang pumasok sa bilangguan ay si Bae Hoja, isang paulit-ulit na nagkakasala. Kilala na ng lahat sa selda si Bae Hoja dahil nakasama na nila ito sa ibang kulungan noon. Pagkatapos ng pagpapakilala, oras na upang salubungin ang bagong miyembro. Pinahigi nila si Jae-hyuk sa sahig at tinakpan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinakat siya gamit ang matulis na brush bilang seremonya ng pagtanggap, dahilan upang mapasigaw si Jae-hyuk sa takot. Sa kabutihang palad, biro lamang yon ng mga preso. Nilagyan lang nila ng ketchup ang kanyang mga kamay at hindi siya tunay na sinaktan. Nang gabing yon, sabay-sabay silang natulog at tahimik na lumipas ang unang gabi ni Jae-hyuk sa bilangguan. Kinabukasan ng maaga, nagtipon-tipon silang lahat sa hapag ng agahan. Payak lamang ang pagkain doon, ngunit ayon sa panlasa ni Jae-hyuk, ito ay masarap. Kumain siya ng masigla, subalit nang marinig niyang sinabi ni Mr. Myung na ang tagapagluto ay may 4 na kasong pagpatay at pagputol ng katawan ng biktima, biglang kinabahan si Jae-hyuk. Kaya't hinintay niyang dumalaw ang tagapamahala sa kanya. Pagdating nito, humiling si Jae-hyuk na mailipat siya sa isang VIP na silid, ngunit hindi ito pinagbigyan dahil kakapasok pa lamang ng 2 bagong komisyoner na siyang gumamit ng lahat ng bakanting lugar. Sa oras ng pahinga, pinayagan ng mga preso na lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Naiinip si Jae-hyuk at ayaw sanang magsalita, ngunit si Bae Hoja ay gustong makipagkwentuhan. Ikinwento nito na ang anak ng tagapagdala ng pagkain sa bilangguan ay bagong silang, ngunit walang makaisip ng pangalan para sa bata. Iminungkahi ni Bae Hoja ang pangalang Malsim, dahilan upang matawa si Jae-hyuk at sabihing katawa-tawa ang pangalan. Walang emosyon na sinabi ni Bae Hoja na yun ang pangalan ng kanyang ina, kaya't labis na nahiya si Jae-hyuk. Nangako siya sa sarili na mag-iisip muna bago magsalita. Dahil may libreng oras si Jae-hyuk sa bilangguan, nilapitan niya si Mr. Myung upang humiling ng mansanas na gagamitin sa ensayo ng paghahagis ng bola. Ngunit sinabi ni Mr. Myung na may bayad ito na 50,000 won. Hindi naman kapos sa pera si Jae-hyuk, kaya agad siyang pumayag. Ilang sandali pa, inihayag ng tagapamahala ng bilangguan na may dumalaw kay Jae-hyuk. Dumating ang kanyang ina at dating kasintahan. Hindi pa rin niya masabi sa kanyang ina na naghiwalay na sila, dahil mahal na mahal ng ina ni Jae-hyuk ang dating kasintahan nito. Pagkaalis ng kanyang ina, nag-usap ng masinsinan sina Jae-hyuk at Jae-ho. Kahit naghiwalay na sila, halatang may malasakit pa rin sa isa't isa. Malungkot na pinayuhan ni Jae-ho si Jae-hyuk na magtiis muna, dahil naniniwala siyang makakalaya rin ito balang araw. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagkaroon ng kaaway si Jae-hyuk pagbalik sa selda nang magkasagutan sila ni Jondol.
Hindi kasi matiis ni Jae-hyuk na makita si Jondol na binabastos ang matandang kasama nila sa selda. Magpapaaway na sana ang dalawa nang biglang tumakbo ang matanda, hinawakan ang kwelyo ni Jae-hyuk, at sinabihang manahimik. Marahil ay nais lamang ng matanda na protektahan si Jae-hyuk. Ipinaliwanag ni Bae Hoja na walang pera ang matanda para pambayad sa mga personal na gamit, at ilang ulit na siyang binayaran ni Jondol, kaya't nagtatrabaho siya ngayon upang mabayaran ang utang. Doon na rin nagkwento si Bae Hoja tungkol sa sarili niya. Nakulong siya dahil nang utang siya sa bangko upang ipambayad sa operasyon ng kanyang ina, ngunit hindi niya nabayaran ang utang at tubo. Ngayon, sinabi ng kanyang kapatid na dumalaw na hindi naging maganda ang resulta ng operasyon ng kanilang ina. Ginawa na ni Bae Hoja ang lahat, kaya't napabuntong hininga na lamang siya. Nang marinig ni Jae-hyuk ang kwento, labis siyang naantig, ngunit hindi pa rin niya gusto si Jondol. Pagbalik nila sa selda, gustong ipakita ni Kuya Jondol ang kanyang kapangyarihan kay Jae-hyuk, kaya't pinilit niyang kainin ng matanda ang buong kahon ng biskwit. Hindi nagsalita si Jae-hyuk, ngunit hindi ibig sabihin ay nagtimpi siya. Hinintay niya ang hating gabi nang tulog na ang lahat, saka siya tumayo at binugbog si Jondol. Dahil sa gulo, tiyak na makukulong siya sa soliteryo. Ngunit laking gulat niya nang dinala siya ng tagapamahala ng bilangguan sa opisina at inasikaso ng magalang, may kasamang tsaa at cake. Inakala ni Jae-hyuk na mabait ang taong ito. Hindi niya inaasahan na ang pakay pala ng tagapamahala ay hingan siya ng 30 milyong won kapalit ng mga espesyal na pribilehiyo sa bilangguan. Pinakamalaking ayaw ni Jae-hyuk ang mga taong inaabuso ang kapangyarihan, kaya't hindi siya pumayag. Dahil dito, nagalit ang tagapamahala at ikinulong siya sa selda ng pag-iisa. Labis ang tuwa ni Kuya Jondol nang marinig ang balita, ngunit si Bae Hoja naman ay napaiyak, dahil ang huling tawag ni Jae-hyuk bago ito ikulong ay para humiling ng perang ipambabayad sa ospital upang ipagpatuloy ang gamutan ng ina ni Bae Hoja. Sa madilim na silid ng kulungang seleteryo, isang mabait na gwardya ang nagdala kay Jae-hyuk ng instant noodles. Nag-usap silang dalawa ng malalim dahil matagal na pala silang magkaibigan. Ang bagong tagapamahala ng bilangguan ay 2 araw pa lamang mula nang mailipat doon. Ang paglipat ng tagapamahala ng bilangguan sa lugar na yun ay dahil kay Jae-hyuk. Bumalik ang panahon sa kanilang kabataan sa mataas na paaralan. Noon, ang tagapamahala ay si Junho, dating kaibigan ni Jae-hyuk sa baseball. Magkasama nilang naiuwi ang napakaraming tropeo ng kampyonato para sa kanilang paaralan. Dahil malayo ang kanilang mga tahanan, nanirahan silang dalawa sa bahay ng kanilang coach. Noon, mas mataas ang antas ng kakayahan at talino ni Junho kumpara kay Jae-hyuk. Dahil sa pambihira nilang talento, maraming profesional na koponan mula sa Seoul ang gustong mag-alok ng kontrata sa kanila. Agad silang isinakay ng coach sa sasakyan papunta sa lungsod, ngunit nagkaroon ng aksidente sa daan. Namatay ang coach at parehong malubhang nasugatan sina Junho at Jae-hyuk. Bagaman nakaligtas sila, umabot ng halos 2 taon bago sila tuluyang nakarecover. Nawala ng pag-asa si Junho at piniling tumigil sa paglalaro ng baseball, habang si Jae-hyuk naman ay nagpatuloy sa pagsisikap bilang paggalang sa alaala ng coach. Lumipas ang panahon, at naging tanyag naman lalaro si Jae-hyuk sa larangan ng baseball. Si Junho naman ay naging pulis. Kaya't nang muling magkita sila, masakit at nakakatawang pagkakataon nito, ang isa ay tagapamahala ng bilangguan, at ang isa ay bilanggo. Dahil nakita ni Junho na napakatinong tao ni Jae-hyuk, pinayuhan niya ito na huwag masyadong maging mabait, lalo na sa mga taong hindi niya kilala. Ang matandang lalaki na tinulungan ni Jae-hyuk ay may 9 na nakaraang kaso, at ang dahilan ng pagkakakulong niya ngayon ay pagpatay. Lubos na nagulat si Jae-hyuk. Hindi niya akalaing nakatulong siya sa isang masamang tao. Bumagsak ang niyebe sa bilangguan. Tahimik na pinagmamasdan ni Jae-hyuk ang pag-ulan ng snow. Lumapit si Bae Hoja upang makipag-usap, ngunit tila wala sa mood si Jae-hyuk. Ang tanging sinabi niya ay gusto niya ng ice cream at ng tahimik na lugar upang kainin ito. Ngunit dahil naroon si Kuya Gandal sa loob ng silid, hindi niya ito magawa. Sinigawan ni Gandal ang tagapagdala ng pagkain dahil sa reklamong kulang ang in-order niyang manok. Takot na takot ang tagapagdala at ipinaliwanag na ang silid sa itaas ang kumuha ng manok at siya ay tagahatid lamang. Kinabukasan, muli siyang nagdala ng mga gamit na in-order ng mga preso. Nang oras na ni Jae-hyuk upang pumirma, isinulat pa niya ang isang mensahe ng paghikayat na may hugis puso, dahilan upang matuwa ang tagapagdala na ang pangalan ay Soji. Paalis na sana si Soji upang magpatuloy sa trabaho nang bigla siyang tinawag pabalik ni Gandal. Ginamit ni Gandal ang pananakot at sinabi kay Soji na dapat siyang magdala ng kutsilyo, kung hindi ay maghahirap siya sa hinaharap. Walang magawa si Soji kundi pumayag at malungkot na umalis. Habang palabas siya, kumatok naman ang kasamahan ni Junho at inanyayahan si Jae-hyuk na pumunta sa opisina. Maraming tagahanga ng baseball sa loob ng bilangguan, kaya gusto nilang humingi ng autograph kay Jae-hyuk. Dahil wala rin naman siyang ginagawa, pumayag si Jae-hyuk. Humiling siya ng tasa ng kape at tahimik na pumirma sa 100 papel para sa mga tagahanga. Nang dumating ang oras ng pagpapahinga, lahat ng preso ay kailangang lumabas upang magunat ng katawan.
Lumapit si Soji at ibinigay kay Jaehyuk ang bola na palihim niyang kinuha para rito. Ngunit muli siyang pinuntirya ni Gandalf dahil wala pa rin siyang naibigay na kutsilyo. Dahil sa labis na takot, sinamantala ni Soji ang oras ng seremonyang panrelihiyon upang pasimpleng pumasok sa opisina ng kasamahan ni Junho. Kinuha niya roon ang pamputol ng kahon at nagtungo sa simbahan upang ibigay ito kay Gandalf. Nasaksihan ni Baehoja ang lahat at naramdaman niyang may mangyayaring masama. Nang gabing yun, nakaupo si Gandalf sa loob ng selda, naghihintay kay Jaehyuk upang magpanggap na fan na magpapapirma. Ngunit ang tunay niyang pakay ay maghiganti dahil sinaktan siya ni Jaehyuk noong nakaraang araw. Ngunit naghintay ng matagal si Gandalf at hindi pa rin nakita si Jaehyuk. Ang totoo, abala pa rin si Jaehyuk sa pagpirma sa opisina. Nakapirma na siya ng 100 papel, ngunit sinabi niyang gustong-gusto niyang pumirma kaya't pinirmahan din niya ang lahat ng blankong papel. Sa katunayan, sinadya niya yon upang hindi agad makabalik sa silid. Hating gabi na nang tuluyang pinilit siya ng kasamahan ni Junho na umalis. Kakapasok pa lamang ni Jaehyuk sa silid nang biglang umalingaw-ngaw ang alarma. Dumating ang maraming gwardya na may dalang armas upang magsagawa ng biglaang inspeksyon. Nakatayo sa pasilyo ang lahat ng preso habang nakataas ang kanilang mga kamay sa ulo. Tulad ng inaasahan, natagpuan nila ang isang pamputol ng kahon sa personal na locker ng pinunong si Gandalf. Dahil dito, ikinulong si Gandalf sa selda ng pag-iisa sa loob ng 30 araw. Ang totoo, nagkunwaring inosente si Jaehyuk, ngunit hindi siya tanga. Habang abala siya sa pagpirma sa opisina, at habang gumagawa ng kape ang kasamahan ni Junho, napansin ni Jaehyuk ang kalendaryo sa mesa kung saan nakasulat na ang ika-13 ay araw ng inspeksyon. Si Jaehyuk mismo ang nagsabi nito kay Soji upang magamit niya sa paghihiganti kay Gandalf. Alam ni Junho na sinadya ni Jaehyuk ang pagtulong kay Soji, kaya tinawag niya ito sa gitna ng gabi upang kausapin. Pinayuhan niya si Jaehyuk na huwag maging sobrang mabait, dahil kahit mukhang tapat si Soji, hindi ito mabuting tao. Bilang tagapagdala ng pagkain, si Soji ay palihim na kumukuha ng masasarap na pagkain sa kusina para sa sarili. Ipinaliwanag ni Jaehyuk na hindi niya tinulungan si Soji para sa paghihiganti, kundi dahil habang nasa opisina siya, nabasa niya sa talaan na ang kasalanan ni Gandalf ay panggagahasa, na nagpapaalala sa kanya ng sinapit ng kanyang kapatid na babae. Dahil doon, labis niyang kinamuhian si Gandalf at ginawa yon upang turuan siya ng leksyon. Pagbalik nilang dalawa sa selda, biglang narinig nila ang malakas at mapanglo na sigaw. Si Kalbo yun. Sinubukan ng mga gwardya na tawagin siya ng paulit-ulit mula 1 hanggang 10 upang tiyakin kung nagpapanggap lamang siya. Nang tuluyang manigas ang katawan ni Kalbo, doon lamang nagpanik ang tagapamahala at agad na tumawag ng ambulansya. Sa gitna ng kagipitan, personal na nagsagawa ng CPR ang tagapamahala upang muling makahinga ang preso. Pagkatapos, siya mismo ang nagbuhat kay Kalbo papunta sa ambulansya, na nag-iwan ng magandang impresyon kay Junho. Bagaman labis ang pagkamuhi ni Junho sa mga taong sakim sa pera tulad ng tagapamahala, sa araw na yun ay personal pa niyang inanyayahan ito para sa isang tasa ng mamahaling kape. Ngunit ang totoo, hindi yun ginawa ng tagapamahala dahil nag-aalala siya sa buhay ng preso, kundi dahil natatakot siyang mawalan ng trabaho kung may mamatay na preso sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nang marinig ito, nakaramdam si Junho ng panghihinayang at inisip niyang nasayang lamang ang mahal na kape. Nalalapit na noon ang ikalawang paglilitis para kay Jaehyuk. Bago yun, tinuruan siya ni Baehoja ng maraming bagay upang maging maayos ang kanyang apela. Nakita ng tagapamahala na malapit si Baehoja kay Jaehyuk kaya't nagalit ito at inutusan si Baehoja na mag-impake upang ilipat ng selda. Bago umalis, malungkot ngunit taos-pusong nagpasalamat si Baehoja kay Jaehyuk dahil sa pagtulong sa operasyon ng kanyang ina. Nais din niyang magtagumpay si Jaehyuk sa kanyang apela. Nag-iwan pa siya ng munting regalo sa may bintana para kay Jaehyuk. Ngunit noong gabi bago ang ikalawang paglilitis, nagsulat ang masamang tagapamahala ng mga negatibong bagay tungkol kay Jaehyuk at ipinadala yun sa hukuman upang suruan siya. Kinabukasan, magkasamang sumakay sina Jaehyuk at Miyung sa sasakyan papunta sa hukuman para sa apela. Sa gitna ng paglilitis, isang hurado ang nagbigay ng papel sa abogado ni Jaehyuk na nagsasabing patay na ang utak ng biktima. Ang manyak na binugbog ni Jaehyuk ay tuluyan ang naging gulay, kaya't idiniklara ng hukuman na hindi na ito simpleng pagtatanggol sa sarili kundi labis na paggamit ng puwersa. Dahil dito, nanatiling epektibo ang hatol na isang taong pagkakakulong sa kabila ng kanyang apela. Hindi napigilan ng kanyang mga kaanak ang pagluha sa narinig na balita. Samantalang si Mr. Miyong ay matagumpay sa kanyang apela. Bagaman nandaya siya ng 7 bilyon sa huling kaso, dahil anak siya ng mataas na opisyal, madali niyang naipanalo ang apela. Ibinabalik si Jaehyuk sa bilangguan. Tumakbo siya ng ilang oras sa ilalim ng malakas na ulan, puno ng galit at pagkadismaya. Malinaw na ang manyak ang masamang tao. Malinaw na si Jaehyuk ang nakahuli sa masamang tao, ngunit siya pa ang nakulong. Ang batas sa Korea ay talagang nakakagalit. Pagbalik niya sa selda, biglang naalala ni Jaehyuk ang Red Along binanggit ni Baehoja.
Hinila niya ang tali sa bintana at unti-unting lumitaw ang isang sorbetes sa harap ng kanyang mga mata. Ginamit ni Baehoja ang lahat ng kanyang ipon upang bilhin ang paboritong sorbetes ni Jaehyuk dahil minsang nabanggit ni Jaehyuk habang nanonood ng pag-ulan ng niyabe na gusto niya ng sorbetes. Nangako rin si Baehoja na kung sakaling muli silang magkita sa labas ng lipunan, bibigyan niya ito ng mas masarap na sorbetes. Masayang kinain ni Jaehyuk ang sorbetes nang may ngiti sa labi. Habang tuwang-tuwa ang punong bantay sa balitang mananatili si Jaehyuk sa kulungan ng 1 taon, ang sumunod na balita ay nagdulot ng labis na pagkataranta sa kanya. Ang eksena ng pagtanggap ng suhol ng punong bantay mula sa malaking boss na si Gandol ay lumabas sa balita. Hindi niya maunawaan kung paano ito naitala gayong siya ay nakatayo sa gilid ng kamera. Ang totoo, ilang araw na ang nakalipas, nasaksihan ni Junho ang pagtanggap ng suhol ng punong bantay. Alam ni Junho na mahusay si Jaehyuk sa baseball, kaya hiniling niya rito na gamitin ang kanyang kakayahan sa paghagis ng bola upang itama ang anggulo ng kamera, at sa ganoong paraan ay makuha na ng video ang ginagawang kasamaan at pandaraya ng punong bantay. Dahil dito, naaresto ang punong bantay. Kinabukasan, muling bumisita si Jiho sa bilangguan upang makita si Jaehyuk. Napaluha siya nang makita itong nananatili pa rin sa kulungan. Sa labas, inaliw naman niya ang ina at mahina nitong nakababatang kapatid. Kaya anuman ang kapaligirang kinalalagyan mo, hanggat maaari, magpakasaya at mamuhay ng payapa. Ang tahimik na tao tulad ni Jaehyuk ay lubos na nakaunawa nito. Sa unang pagkakataon na siya ay kumanta kasama ng iba, malakas niyang inawit, para bang isinisigaw ang lahat ng kalungkutan sa kanyang puso upang sa mga susunod na araw ay maging masaya at walang alalahanin. Ngunit yun pa lamang ang simula ng kanyang buhay sa kulungan. Kakabalik lamang mula sa ospital ng tauhan ni Gandol nang makita niya si Jaehyuk, kaya agad niyang hinugot ang matalim na brush at sinaksak ito sa balikat ni Jaehyuk. Tila maliit lamang ang sugat, ngunit magdudulot ito ng malalang problema kalaunan. Ginawa yun ng tauhan bilang paghihiganti kay Gandol, dahil sinabi ni Soji sa ibang preso na si Jaehyuk ang nagsabi ng oras ng inspeksyon ng selda upang maipasa ang kutsilyo kay Gandol. Dahil dito, nagpasya ang mga tauhan ni Gandol na gumanti kay Jaehyuk. Sa ngayon, hindi pa masakit ang sugat, at matapos magpahinga ay bumalik na siya sa normal. Opisyal nang nagsimula ang buhay bilang preso ni Jaehyuk. Para sa kanyang kaligtasan, inilipat siya sa ibang selda. Ang mga preso roon ay tila misteryoso rin. Sa oras ng pahinga, may mga pinag-uusapan silang hindi sinasali si Jaehyuk. Ngunit kapag bumabalik na sa selda, sabay-sabay silang kumikilos. Ang mensahero na si Youngsek ay nagsilbing tagaloob na sumusunod sa utos ng isang taong nasa loob. Binigyan siya ni Mr. Kang ng isang baluktot na alambre upang ipakita kung paano nilalabag ang mga patakaran. Kinuha yun ni Youngsek at agad tumakbo, ngunit bumalik din matapos mapagtantong hindi yun epektibo. Sa kabutihang palad, mahimbing ang tulog ng bantay na si Pang, kaya wala siyang nalaman. Kinailangan ni Min Chol na kunin ang martilyong itinago sa loob ng aklat at ibigay yun kay Youngsek upang matapos niya ang gawain bago pa man magising si Pang. Tumakbo si Youngsek at paulit-ulit na may hinampes. Makalipas ang ilang sandali, napuno ng usok ang selda. Sa wakas, matagumpay nilang natapos ang misyon, naluto na ang kanilang pansit na instant at amoy na amoy ang bango nito. Hindi pinayagang sumali si Jaehyuk kaya nagtakip siya ng kumot at natulog ng galit. Ngunit nang anyayahan siyang kumain, may hawak na siyang chopstick at agad na sumama. Ang totoo, ginamit nila ang martilyo upang dagdagan ang bilis ng thermostat, kaya nakapagpakulo sila ng tubig para lutuin ang kanilang pansit. Kinabukasan ay araw ng paggawa para sa mga preso. Lahat ay kailangang pumunta sa paggawaan ng kahoy upang magtrabaho. Bukod sa pagiging mahusay na manlalaro ng baseball, marunong din si Jaehyuk gumawa ng upuang baliktad ang direksyon. Wala nang nagawa ang pinuno ng grupo nang makita ito kaya sinabi na lamang niya kay Jaehyuk na magpahinga muna. Dumating ang truck ng mga kahoy at nagtakbuhan ang lahat upang magtrabaho. Nais sanang tumulong ni Jaehyuk ngunit pinigilan siya ni Dr. Go, na kasama niya sa silid. Sinabi ni Dr. Go na may pinsala sa balikat si Jaehyuk kaya mas mabuting magpahinga muna ito. Pumayag naman ang pinuno at nagtalaga ng mas magaan na trabaho kay Jaehyuk, dahilan upang mainggit ang ibang mga preso. Sa gabi, kinailangang mag-overtime pa rin sina Jaehyuk at Dr. Go kasama ang ilan pang bilanggo. Sinabi ng iba na karaniwan ng walang bayad ang ganitong overtime dahil kinukuha lahat ng pinuno ang pera. Matapos ang nakakapagod na araw ng trabaho, pinayagan din sina Jaehyuk at Dr. Go na bumalik sa kanilang silid upang magpahinga. Pagdating nila, napag-alaman nilang may bagong preso sa silid. Ang bagong presong ito ay tila adik sa droga kaya madalas tulala at walang galang magsalita. Dahil dito, pinagtulungan siya ng mga kasama sa silid at binugbog. Hindi na pinansin ni Jaehyuk at nanatili lamang siyang nakahiga habang tinitingnan ang litrato nila ni Jaeho. Sa parehong oras, nagkukwento naman si Jaeho sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sinabi ni Jaeho na pakiramdam niya siya lamang ang nagmamahal kay Jaehyuk at tila wala itong pakialam sa kanya.
Sinagot naman ng nakatatandang kapatid na walang lalaki ang lalampas sa isang mahalagang laban sa Seoul at lilipad pabalik sa Busan lamang upang mag-abot ng gamot sa sipon sa isang taong hindi niya mahal. Marahil dahil sa kakulangan ng pag-unawa at komunikasyon, nauwi sa hiwalayan ang dalawa. Pagbalik sa kulungan pasado hating gabi, nagising si Jae-hyuk dahil sa ingay. Si Dr. Go pala yun, nagsusulat ng reklamo tungkol sa pagtatrabaho magdamag ng walang bayad. Nakasulat na rin siya ng isa pang reklamo tungkol sa karapatan nilang maligo ng mainit na tubig. Kinabukasan, pagkakita pa lamang kay Punong Bantay Payong, agad niyang inabot ang reklamo tungkol sa karapatang maligo ng mainit na tubig araw-araw dahil ito ay karapatang sibil. Dahil kay Dr. Go, nagkaroon ng pagkakataon ng mga preso na maligo sa mainit na tubig ng gusto nila. Hindi lamang yun, nagsulat din si Dr. Go ng petisyon upang hindi na kailangang gumawa ng mabigat si Jae-hyuk sa paggawaan ng kahoy dahil hindi pa tuluyang magaling ang kanyang sugat. Ngunit itinago ni Jae-hyuk ang liham sapagkat ayaw niyang tratuhing espesyal. Dahil sa petisyon ni Dr. Go, naparusahan ng mga taong nagnanakaw ng sahod sa paggawaan at natanggap ng mga preso ang nararapat na kabayaran para sa kanilang trabaho. Ngunit nagalit ang mga nakikinabang sa pandaraya. Kinabukasan matapos magtrabaho, may nawawalang wrench. Natuklasan ni Punong Bantay Payong na may kulang na kagamitan kaya ipinatawag niya ang lahat ng preso upang suriin ang kanilang mga bag. Hindi inaasahan, natagpuan ang wrench sa bag ni Jae-hyuk. Ipinwesto pala yun ng mga may galit sa kanya dahil pinaghihinalaan siyang siya ang nagsumbong sa pinuno. Agad siyang dinakip, at sinamantala ng ilang preso na naiinggit sa kanya ang pagkakataon upang maghasik ng gulo. Pinatay ng isa ang kuryente at may isa pang humawak ng wrench upang saktan si Jae-hyuk. Ngunit dumating ang pinuno ng grupo at pinigilan sila. Gayunman, hindi rin siya mabuting tao. Dahil sa matinding galit kay Jae-hyuk, sinira niya ang map at biglang pinalo ang mga preso ng walang pag-aalinlangan. Ginawa niya ito upang takutin si Jae-hyuk na huwag makialam sa kanyang mga gawain. Bukod pa rito, ang pinuno ng grupo ay isang bakla. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hawakan si Jae-hyuk at pagkatapos ay gumawa siya ng malaswang gawain dito. Sa kabutihang palad, dumating si Junho sa tamang oras at binuksan ang mga ilaw, dahilan upang magtakbuhan ang mga maniakis na preso. Habang binabastos si Jae-hyuk, abala naman ang mga nasa silid sa pagpapalit ng channel ng kanilang paboritong programa. Mahilig si Min Chul sa mga pelikulang tungkol sa kabayanihan at 10 minuto na lamang bago ito magsimula. Kaya't nag-alok siya ng gantimpalang cake sa sinumang makapagpapalit ng channel. Tinanggap ni na Mr. Kang at ng binatang si Baljang ang hamon. Habang nakikipagkita si Baljang sa direktor ng kulungan, abala naman si Mr. Kang sa pagdudugtong ng tansong kawad at paggawa ng antena mula sa bakal. Napailing si Min Chul nang makita ito sapagkat hindi na kailangan ng antena ang cable television upang makasagap ng signal. Agad na nakaisip ng paraan si Mr. Kang. Upang maalis ang takip ng switch sa ilalim ng telebisyon, kailangan niyang tunawin ang plastik gamit ang apoy. Gumawa siya ng simpleng apoy mula sa baterya at tissue. Makalipas ang ilang sandali ng pagdikit ng apoy sa ilalim ng telebisyon, natunaw ang plastik at nasunog ang pindutan. Dumating din si Baljang sa oras na yon, ngunit hindi pa rin sumuko si Mr. Kang. Dahil wala nang ibang magagawa, pinukpok na lamang niya ng kamay ang telebisyon sa pag-asang magpapalit ito ng channel. Laking gulat ng lahat nang biglang nagpalit nga ang channel, ngunit dahil pala yun sa pindutang hawak ni Baljang. Kaya't ang hamburger ay napunta kay Baljang. Lumabas na si Baljang ay umiyak sa harap ng warden, sinasabing para na raw itong namayapang ama niya. Habang emosyonal pa ang warden, kinuha ni Baljang ang remote control na nasa mesa. Habang pinapanood nila ang pelikula, nagkwentuhan sila tungkol sa dahilan ng kanilang pagkakabilanggo. Si Mr. Kang ay dating pinakamahusay na inhinyero sa pabrika ng bakal, ngunit nahatulan ng 3.5 taon dahil sa pagsusugal. Si Dr. Go, dating pinuno ng Departamento ng Pananalapi, ay nakulong dahil sa paglustay ng 10 bilyong dolyar. Ngunit hilig pa rin niya ang pagrereklamo. Si Han Yang naman ay anak ng may-ari ng pinakamalaking restaurant ng hotpot sa Korea. Nakulong siya dahil sa paggamit ng droga. Bagaman anak siya ng isang tycoon, hindi siya pinyansahan ng kanyang ina. Nais ng ina ni Han Yang na mapagtanto ng anak ang kanyang mga pagkakamali kaya tinakat niya ang abogado na huwag itong ipagtanggol. Si Baljang, na matagal nang walang trabaho, ay nagnakaw ng truck na may lamang mga cake. Samantalang si Min Chul ay nakulong dahil sa pagpatay. Dahil sa maayos niyang pag-uugali sa loob ng kulungan, nabawasan ang kanyang sentensya at naging 25 taon na lamang. 3 taon na lang ang natitira bago siya makalaya. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalong naging magaan ang loob nila sa isa't isa. Kinaumagahan, nagsalo-salo sila sa manok upang mas lalong mapalapit ang kanilang samahan. Matapos kumain, lumabas si Jae-hyuk upang makipag-usap kay Junho. Naging mausisa si Junho kung aling babae ang minahal ni Jae-hyuk. Nahihiya niyang sinabi na naghiwalay na sila, ngunit hindi niya naisikwento ang mga detalye. Malungkot na inihagis ni Junho ang baseball kay Jae-hyuk. Akala ni Jae-hyuk ay madali lamang hulihin ang simpleng maikling hagis na yun, ngunit laking gulat niya nang hindi niya ito mahawakan.
Muling inilagay ni Junho ang bola sa kanyang mga kamay, ngunit nabigo pa rin siyang hawakan ito. Para sa isang profesional na catcher, ito ay tila isang trahedya sa karera. Wala pang nakakaalam na nawala na siya ng kakayahang humawak ng mga bagay. Samantala, patuloy ang pagtawag ng mga mamamahayag sa direktor ng kulungan upang humiling ng panayam kay Jae-hyuk. Sa simula ay tumanggi ang direktor, ngunit nang makita niyang nakikita sa live broadcast ang ibang mga bantay ng kulungan, nagising ang kanyang pagiging palaban. Kaya agad siyang pumayag sa panayam nang hindi hinihingi ang pahintulot ni Jae-hyuk. Nagsumite ng kahilingan si Jae-hyuk sa direktor ng kulungan na pansamantalang lumabas upang masuri ang kasukaso ng kanyang kamay, ngunit laking gulat niya nang gawing kapalit ang karapatan ng mga bilanggo. Ibig sabihin, kailangan munang pumayag si Jae-hyuk sa panayam bago siya payagang lumabas. Dahil sa trauma sa kanyang kamay, hindi pa kaya ni Jae-hyuk na humarap sa media. Binigyan siya ng direktor ng oras upang pag-isipan ito. Sa kasalukuyan, nahihirapan na si Jae-hyuk na humawak kahit ng sabon. Malungkot siyang bumalik sa kanyang silid. Sinubukan ng mga kasamahan sa selda ni Jae-hyuk na pasayahin siya, ngunit wala itong epekto. Sa labas ng kulungan, kinausap ni Junho ang doktor ng kulungan upang humanap ng paraan para magamot si Jae-hyuk. Ngunit pabaya ang doktor na yon, at kulang rin sa kagamitan ng kulungan. Walang nagawa si Junho kundi umuwi at kausapin ang kanyang nakababatang kapatid. Laking gulat niya nang malaman ng kapatid ang tungkol sa kasintahan ni Jae-hyuk, ipinakita pa nito ang litrato ng babae online. Pamilyar kay Junho ang mukha ng babae, parang nakita na niya ito noon. Lumabas na siya pala ang anak ng dating coach nila. Kinabukasan, dinala ni Jae-ho ang ina ni Jae-hyuk upang bisitahin siya, at sa pagkakataong yun ay muli nilang nakasalubong si Junho. Matagal mang hindi nagkita, tila natural pa rin ang daloy ng kanilang pag-uusap. Dumating din ang kapatid na babae ni Jae-hyuk, ngunit hindi niya nagawang pumasok para makita ang kuya niya. Simula noong araw na yon, lagi niyang iniisip na siya ang dahilan kung bakit nakulong ang kanyang kapatid. May paparating na patimpalak sa pagkanta sa kulungan, at sino mang manalo ng mataas na gantimpala ay bibigyan ng isang araw na kalayaan. Wala sanang interes si Dr. Go, ngunit noong bumisita ang kanyang asawa, nalaman niyang may operasyon ng anak nila sa susunod na linggo. Nais ng anak na makita siya, kaya nagpasya siyang sumali sa patimpalak at nagsanay ng husto. Habang papalapit ang araw ng patimpalak at ng panayam, hindi pa rin nagbibigay ng sagot si Jae-hyuk sa direktor ng kulungan, kaya't nag-aalala ito. Bilang parusa, pinilit siyang magtrabaho sa karpinterya kahit masama ang lagay ng kanyang mga kamay. Sinamantala ng pinuno ng grupo ang pagkakataon upang bigyan ng sobrang trabaho ang lahat. Kung hindi matatapos sa oras, hindi sila makakakain. At kung sino man ang bumagal, sila na mismo ang mananagot. Layunin ng pinuno na takutin si Jae-hyuk. Alam ni Dr. Go ang kalagayan ni Jae-hyuk, kaya kusa siyang tumulong dito sa mga gawain. Nang pinayagan ng kumain ng ibang preso, ginamit ng pinuno ang kabagalan ni Jae-hyuk bilang dahilan upang takutin siya gamit ang pamalo. Hindi inasahan ng lahat na hindi man lang umiwas si Jae-hyuk, tinamaan siya ng malakas sa ulo hanggang sa damyugo ito. Ginamit ni Jae-hyuk ang insidenteng ito bilang paraan upang magkaroon ng pagkakataong magpagamot sa labas. Sa pagsusuri, labis siyang nabigla nang malaman na malubha na ang pinsala ng kanyang braso, hindi na siya muling makakapaglaro ng baseball. Bumisita ang kanyang matalik na kaibigan at binilhan siya ng paborito niyang pagkain. Labis siyang naantig, hindi lamang dahil may nagmalasakit sa kanya, kundi dahil sa bigat ng nararamdaman niya sa ngayon. Pinayuhan siya ni Junho na magpatuloy lamang sa pagsasanay, tiyak na gagaling din siya. Kung nagawa niya noon, magagawa pa rin niya ngayon, sapagkat hindi siya taong madaling sumuko. Kinagabihan, natulog si Junho sa ospital kasama ni Jae-hyuk. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung sino ang unang nagkumpisal ng pag-ibig noon. Ngumiti si Jae-hyuk at sinabing siya ang naunang umamin. Habang umuulan, binalika ni Jae-hyuk ang mga alaala ng nakaraan. Noon, itinuring niya ang babae na parang nakababatang kapatid. Nang gabing wasak ang puso nito, hindi siya nagatubiling isama ito upang kumain ng maanghang na tadyang. Medyo simple at tahimik man si Jae-hyuk, lagi siyang maalalahanin sa mga tao sa paligid niya. Samantala, nagsimula na ang patimpalak sa pagkanta. Dahil ang gantimpala ay isang araw na kalayaan, buong sigla at puso ang ibinuhos ng bawat bilanggo sa kanilang pag-awit. Ang magandang tinig at determinasyon ni Dr. Go na makita ang kanyang anak ang nagtulak sa kanya upang manalo. Ngunit laking gulat niya nang walang ibinigay na gantimpala ng kalayaan. Sa halip, ginamit ng mga opisyal ang usapin ng pagbabawas ng sentensya upang pilitin siyang tanggapin ang panayam. Dahil hindi nila mapilit si Jae-hyuk, ginamit nila si Dr. Go bilang kapalit. Ngunit hindi nila inasahan na ilang sandali pa, si Jae-hyuk mismo ang papasok sa silid ng panayam, ayaw niyang madamay ang iba sa sarili niyang problema. Sa harap ng kamera, inihayag ni Jae-hyuk ang hindi inaasahang balita, magre-retiro na siya. Maging si Junho ay nabigla sa narinig. Pagbalik sa selda, ang gantimpala ni Dr. Go ay isang kahon ng masasarap na tinapay, ngunit hindi pa rin siya pinayagang lumabas upang makita ang kanyang anak.
Nawalan na ng pag-asa at sigla si Jaehyuk para sa kanyang pinapangarap, kaya walang sino man ang masaya. Kinuha ni Mr. Kang ang bote ng alak na matagal na niyang itinago upang ipainom sa lahat, para kahit papaano ay maibsan ang kanilang kalungkutan. Habang nagiinuman, kumakain ng tinapay, at nagkukwentuhan ng lahat, nahuli sila ni Bantay Paeng. Ngunit hindi nag-alala si Jaehyuk dahil alam niyang si Bantay Paeng ay hindi kasing sama ng iba. Siya ang tanging naglakas loob na tutulan ang mga nakatataas nang ipilit nilang ipasok si Jaehyuk sa trabahong karpinterya kahit sugatan ito, ngunit wala rin siyang kapangyarihang protektahan si Jaehyuk. Kaya wala nang nagawa si Jaehyuk kundi tanggapin ang sitwasyon. Tinawag siya ni Bantay Paeng at sinabi na gusto sana niyang ayusin na makalabas ito ng palihim sa gabi para sa medikal na eksaminasyon. Ngunit natakot si Jaehyuk na madamay si Bantay Paeng sa kanyang problema, kaya tinanggihan niya ito. Samantala, pag-uwi ni Junho mula sa trabaho, nakakita siya ng pirasong papel sa kanyang bulsa. Nakasaad doon ang mga simpleng hiling ni Jaehyuk, matulog ng walang alarm, kumain ng maraming maanghang na tadyang, uminom ng kape, at iparating sa kanyang kapatid na babae na hindi kasalanan nito ang pagkakakulong niya. Napakasimple ng mga pangarap ni Jaehyuk, ngunit hindi niya magawa ang alinman sa mga ito. Kaya nagpasya si Junho na tuparin ang mga ito para sa kanya. Noong Sabado, nanatili si Junho sa kama ng buong araw, pinatay ang alarm at lahat ng tawag. Pagkatapos, pumunta siya sa isang kainan at kumain ng masasarap na maanghang na tadyang. Umorder siya ng 2 tasa ng kape, isa mainit at isa malamig, bilang parangal sa hiling ni Jaehyuk. Kinagabihan, nagbihis si Junho at dinalhan ng mga bulaklak ang nakababatang kapatid ni Jaehyuk. Sinabi ni Junho na naroon siya upang iparating ang mensahe ni Jaehyuk na hindi kasalanan ng kapatid ang lahat ng nangyari. Kahit pa maulit ang lahat, pipiliin pa rin ni Jaehyuk na gawin ang parehong bagay. Ayaw niyang magdusa pa ang kanyang kapatid o umiyak dahil sa kanya. Lubos na naantig ang kapatid nang marinig ang taos-pusong mensahe ni Jaehyuk. Samantala, si Dr. Go naman ay labis na nagdurusa. Sa katotohanan, hindi siya nandaya o umiwas sa pagbabayad ng buwis. Nakulong siya dahil anak niya ang kasalanan ng kanyang mga nakatataas. Tuwing bumibisita ang kanyang asawa, nagtatanong ito kung bakit patuloy siyang pinapadalhan ng sweldo ng kumpanya, mas malaki pa kaysa dati. Hindi alam ng asawa na isinakripisyo ni Dr. Go ang sarili upang magkaroon ng mas malaking pera para sa kanyang pamilya. Bawat isa sa kanila ay may pinagdadaanang hindi kayang ipaliwanag, at kung minsan ay hindi rin masabi kahit sa mga mahal sa buhay. Isa rin si Min Chul sa mga yon. Noong siya pa ay gangster, mayroon siyang tauhan na nagngangalang John Guan. Itinuring ni Min Chul si John Guan na parang kamag-anak, kaya paulit-ulit niya itong pinapayuhan na tumigil na sa paggawa ng mali at mamuhay ng matuwid. Ngunit bata pa si John Guan at puno ng sigla, gusto niyang maranasan ang isang maringal na buhay kahit minsan. Isang gabi sa bar, inatake si Min Chul ng kanyang mga kalaban dahil hindi siya handa. Sinakol siya ng isa sa mga ito, at sa oras ng panganib, dumating si John Guan upang iligtas siya. Ngunit dahil sa labis na lakas ng paggamit niya ng sandata, napatay niya ang kalaban. Nahuli sila ng pulis at tuluyang nabuwag ang kanilang grupo. Hinatulan ng kamatayan si John Guan, habang si Min Chul ay sinintensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Hindi alam ni Min Chul ang magiging kahihinatnan, ngunit patuloy siyang sumusulat ng mga liham para kay John Guan. Ang araw na natanggap niya ang tugon ay siya ring araw na isinagawa ang hatol kay John Guan. Nang marinig ni Min Chul ang nakakalungkot na balita, napaiyak siya sa sobrang lungkot at pagkalungkot sa sarili. Noon ay kamukha ni Baljang si John Guan kaya naman labis na minahal ni Min Chul si Baljang. Tinuring pa nga nilang mag-ama ang isa't isa. Si Baljang ay isang maliit na magnanakaw, at tila likas na sa kanya ang ganoong ugali. Ilang araw na lang bago siya makalaya, kaya pinayagan muna siyang magtrabaho sa paggawa ng kahoy at makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit dahil sa kanyang paglabas, may nawalang pataka, kaya siya agad ang pinaghinalaan. Pinaghubad pa siya ng damit dahil iniisip nilang siya ang nagnakaw. Nainis si Baljang sa ganoong pagtrato, dahil tiningnan siya bilang isang bilanggo at magnanakaw lamang. Mabuti na lang at dumating ang supervisor at ipinagtanggol siya. Nagpunta silang dalawa sa isang sulok upang mag-usap sandali. Pagkatapos noon, nagdahilan si Baljang para umalis. Pumunta siya sa isang malayong lugar at itinapon ang isang bagay sa basurahan. Marahil alam din ng supervisor na si Baljang talaga ang kumuha ng pataka, ngunit pinili nitong manahimik dahil ayaw niyang maantala pa ang pagkalaya ni Baljang. Naniniwala ang supervisor na ang mga kabataang nagkamali ay may panahon pa para magbago. Ngunit kaya nga ba talagang magbago ang likas na ugali ng isang tao? Pagbalik sa bilangguan, may patimpalak sa paggawa ng kahoy sa pagawaan. Ang sinumang mananalo sa unang pwesto ay makakatanggap ng 5 milyong won. Sumali rin ang mahusay na si Dr. Go. Sa simula ng paligsahan, isinama pa niya si Jaehyuk bilang katulong. Ngunit nang makita ni Jaehyuk ang karpinterong katabi nila na napakahusay, nakalimutan na niya si Dr. Go. Sa huli, ang karpinterong yun ang nagwagi ng unang pwesto at nakatanggap ng 5 milyong won.
Ginawa ni Dr. Go ang lahat ng kanyang makakaya at nakamit ang ikalimang pwesto na may 30 milyong won na gantimpala. Ang pera ay ilalagay sa kani-kanilang mga bank account. Alam nilang magkakaroon ng inspeksyon ng kwarto ngayong gabi kaya agad nilang sinira ang mga ipinagbabawal na bagay sa loob. Nang dumating ang mga pulis upang magsagawa ng inspeksyon, wala silang natagpo ang bawal na gamit. Ngunit ang tusong direktor na ay napansin na ang relo ni Baljang ay may kakaibang pagbabago, na patunay na may matulis na bagay sa kwarto na maaaring gamitin upang igalaw ang mga kamay ng relo. Sinubukan ni Warden Pang na ipagtanggol si Baljang, ngunit hindi siya pinakinggan ni direktor na. Kahit ang kagalang-galang na si Minchul ay yumuko at nakiusap para kay Baljang, ngunit wala rin itong naitulong. Hindi alam ni Baljang kung ano ang kanyang gagawin. Malapit na siyang makalaya sa susunod na linggo. Kaya handa siyang ipagkanulo si Minchul at sinabing pagmamay-ari nito ang relo. Ipinahiram lang daw yun ni Minchul sa kanya ng isang araw. Dahil dito, ikinulong si Minchul mag-isa at labis na nadismaya. Hindi niya inakalang pagtataksilan siya ng taong itinuring niyang pinakamahalaga. Dahil doon, kinasuklaman si Baljang ng buong selda. Ngunit nang bumalik si Minchul sa selda, nanatili pa rin siyang mabait kay Baljang. Alam niyang bata pa ito at mahaba pa ang buhay na naghihintay sa kanya, kaya ayaw niyang manatili pa ito sa kulungan. Ang tanging hangarin ni Minchul ay mamuhay si Baljang ng maayos sa hinaharap. Labis itong nakaantig sa puso ni Baljang, kaya napaiyak siya sa hiya. Sa araw ng kanyang paglaya, matagal lamang na nakatayo si Minchul at pinagmamasdan siya, na parang isang ama na pinagmamasdan ng anak na aalis. Tungkol naman sa premyong pera mula sa patimpalak sa paggawa ng kahoy, masayang inimbitahan ni Dr. Go ang lahat sa paggawaan upang kumain ng mga cake. Samantala, nalungkot si Sang Jae dahil wala pa ring pera sa kanyang account. Kilalang kilala niya ang sakim na leader ng grupo, kaya nahulaan niyang kinuha nito ang kanyang pera. Dahil dito, galit na galit niyang winasak ang lahat ng nasa paligid. Ang dalawang sakim na lalaki, ang leader ng grupo at si Guardiang Lee, ay tumangging aminin na kinuha nila ang pera. Iminungkahi ng hepe na magprint ng pahayag upang agad na malanawan ang lahat. Walang nagawa ang leader ng grupo kundi sundin ito. Tulad ng inaasahan, mayroong 5 milyong won sa kanyang account. Ngunit ang problema, hindi niya alam kung paano ito nangyari. Noong araw ng paligsahan, nang naiwan siya upang magsumite ng account number para sa paglipat ng gantimpala, isinulat niya ang personal na account number ng leader ng grupo. Gusto talagang sakta ni Warden Lee ang kanyang mga kasamahan, dahil matapos siyang isumbong ni Dr. Go, unti-unting nabawasan ang mga benepisyo ni Warden Lee at ng leader ng grupo. Bukod pa rito, mas nakikinig ang mga bilanggo sa leader ng grupo kaysa sa kanya, kaya kinailangan niyang palitan ito ng taong mas susunod sa kanya. Dahil dito, sinadya ni Warden Lee na ipahamak ang leader ng grupo upang mapatalsik ito sa trabaho. Samantala, si Jae-hyuk ay may kaarawan ngayon, kaya naghanda ang buong selda ng tsokolateng cake. Sa labas naman, pinasalamatan siya ng direktor ng bilangguan dahil pumayag siya sa panayam nung nakaraang pagkakataon at binigyan siya ng lugar para sa pagsasanay sa baseball. Ngunit hindi ito naging dahilan para sumaya si Jae-hyuk. Kahit matagal na niyang ninanais ito, hindi na siya makaramdam ng saya. Malungkot niyang sinabi na may cancer siya. Maging si Junho ay hindi alam ito. Lumalabas na dumaan na si Jae-hyuk sa 12 yugto ng chemotherapy at araw-araw siyang labis na napapagod. Tuwing nagigising siya, gusto na lamang niyang mamatay. Ginugol niya ang kanyang kabataan sa pagpapagamot ng kanser habang patuloy na nagsasanay ng todo. Ang bawat araw na lumilipas ay tila parusa para sa kanya. Ibinuhos ni Jae-hyuk ang lahat ng galit at sama ng loob na matagal na niyang kinimkim. Galit siya sa baseball, ngunit itinadhana ng buhay na maging superstar siya. Pinupuri siya ng mga tao at pinipilit siyang mag-ensayo kahit may sakit siya. Pagkatapos niyang sabihin yun, umalis si Jae-hyuk. May bagong miyembro ang selda, si Kapitan Yu. Ang kasalanan ni Kapitan Yu ay pananakit sa isang sundalo hanggang sa mawalan nito ng malay, at pagkaraan ay sinipa niya ito sa dibdib hanggang sa mamatay. Pagdating niya, malamig at mataas ang kanyang asal. Ang unang kinausap niya ay si Jae-hyuk, ngunit binanggit niya ang masakit na usaping may kinalaman sa baseball ni Jae-hyuk. Dahil sensitibo ang paksang yon, natahimik ang buong silid. Tahimik lamang si Jae-hyuk at hindi nagsalita, kaya walang nangyaring gulo. Pagkatapos nito, sumama siya at ang iba pa sa kasiyahan ng Buddhist festival. Masigla niyang sinipa ang shuttlecock ng halos 100 beses, ngunit sa huli ay aksidenteng nasalo niya ito sa kamay. Dahil doon, nabalewala ang lahat, kaya labis na nadismaya si Mr. Kang. Dahil adik siya sa sigarilyo, plano ng kanyang asawa na itago ang mga sigarilyo sa kahon ng premyong pansit para sa okasyong ito. Kung naipasok ni Jae-hyuk ng maayos ang sipa, sana ay napanalunan ng buong silid ang premyong yon. Mayroon ding sigarilyo si Mr. Kang, ngunit dahil nasalo ni Jae-hyuk ang shuttlecock, pati ang pansit at sigarilyo ay nawala rin. Habang nalulungkot si Mr. Kang, sinabi ni Dr. Go na ang susunod na paligsahan ay foot volleyball. Volleyball na gamit ang mga paa ay tila katawa-tawang ideya. Hanggat hindi gumagamit ng kamay, maaaring makalaro si Jae-hyuk.
Kaya muling ibinuhos ni Mr. Kang ang lahat ng kanyang pag-asa kay Jae-hyuk. Samantala, si Han Yang ay palaging humihingi ng gamot para sa sipon at iniinom ito ng sabay-sabay upang maramdaman ang kasiyahan. Nakita ito ng kanyang mga kasamahan sa silid kaya inakala nilang may problema si Han Yang sa pag-iisip. Sa panig naman ni Jae-hyuk, humingi siya ng nababanat na tali mula sa klinika upang sanayin ang lakas ng kanyang pagkakahawak. Ngunit hindi niya ito naitali ng mahigpit, kaya nang hinila niya ito, tumalsik ang goma at nawalan siya ng malay. Samantala, patuloy pa ring nagkukunwaring malamig at matigas si Kapitanyo, kaya inisip ng lahat na siya ay may autism. Dahil dito, inanyayahan siya na makipag-usap sa isang psychologist. Sinubukan ni Kapitanyo na sumigaw na hindi siya pumatay ng tao, ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Sa oras na yun, pinalitan ni Junho si Jae-hyuk sa pagdalaw sa ina at kapatid nito. Ang mainit na pag-aalala at maliwanag ng ngiti ni Junho ay nagpasaya sa kapatid ni Jae-hyuk na bihirang ngumiti. Sa katunayan, matagal na niyang gusto si Junho simula pa noong nag-aaral sila. Noong araw na nanalo si Jae-hyuk ng parangal, nagdala siya ng malaking palumpo ng bulaklak sa paaralan, ngunit ibinigay lamang niya kay Jae-hyuk ang maliit na bulaklak at itinabi ang malaking palumpon para kay Junho. Ang litrato nilang dalawa noon ang naging pinakamahalagang bagay kay Jae-hyuk. Ngunit nang matuklasan niyang naiwan ni Junho sa upuan ang red along ibinigay ng kanyang kapatid, nakalimutan ni Jae-hyuk ang damdaming yun noong kabataan niya. Pagbalik sa bilangguan, muling naging masigla ang paligid dahil nalalapit na ang paligsahan sa volleyball. Habang sabik si Mr. Kang, dumating ang may-ari ng tindahan upang magtanong tungkol sa pinagmulan ng mga sigarilyo. Lumabas na hindi lang pala adik si Mr. Kang sa sigarilyo, kundi isa rin siyang tagapagtinda ng mga ito sa loob ng kulungan. Walang gamot na natitira, ngunit nanatiling kampante si Mr. Kang dahil naniniwala siyang sa lakas ni Jae-hyuk, siguradong mananalo sila. Ngunit kahit gaano kalakas si Jae-hyuk, siya ay isang manlalaro ng baseball. Dahil sa nakasanayan, tuwing dumarating ang bola, dapat sana ay sinasalo niya ito gamit ang paa, ngunit sinalo niya ito gamit ang kamay. Sa susunod na pagkakataon, muli niya itong sinalo ng kamay, na labis na ikinabigo ni Mr. Kang. Gayunman, inisip ni Mr. Kang na may pista pa kinabukasan, kaya mayroon pa siyang pagkakataon. Ngunit ang paligsahan na yun ay tungkol sa Golden Bell, kaya kailangan ng matatalinong kalahok. Medyo mabagal si Jae-hyuk, at matanda na si Mr. Kang, kaya hindi sila angkop. Tanging si Dr. Go lamang ang nagpalista mula sa kanilang silid, kaya ibinuhos ni Mr. Kang ang kanyang pag-asa sa kanya. Sinabi ni Mr. Kang na kung mananalo si Dr. Go, gusto niyang regaluhan siya nito ng isang kahon ng instant noodles. Ngunit matapat na sinabi ni Dr. Go na nais niyang hatiin ang mga noodles ng pantay-pantay para sa lahat, na ikinatahimik ni Mr. Kang. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ang paligsahan. Kahit hindi nila gaanong nauunawaan ang laro, masiglang sinuportahan ni na Jae-hyuk, Mr. Kang, at Min Chul si Dr. Go. At hindi niya binaygo ang lahat dahil umabot siya sa finals, at natira na lamang silang dalawa. Bagamat buong pagsisikap siyang lumaban, nagkamali pa rin siya sa huling tanong. Ang nakakagulat, ang nagwagi ng Golden Bell ay si Han Yang. Lumabas na natuklasan ni Mr. Kang noong nakaraang araw na nagtapos pala si Han Yang sa universidad ng may karangalan. Napakatalino niya, ngunit dahil sa pagkagumon sa droga, siya ay naging tila hanggal. Kaya lihim na binilhan ni Mr. Kang si Han Yang ng maraming gamot bilang kapalit. Kapag malinaw ang isip ni Han Yang at napanalunan niya ang premyo, bibigyan pa siya ni Mr. Kang ng mas maraming gamot. Sa huli, nakuha ni Mr. Kang ang noodles at nakuha naman ni Han Yang ang mga gamot, kaya pareho silang masaya. Nang bumalik ang lahat sa kanilang silid, masigla ang lahat, ngunit pagdating ni Kapitanyo, biglang bumigat ang atmosfera at natahimik ang lahat. Ngunit biglang napansin ni Han Yang na gwapo pala si Kapitanyo. Samantala, palihim na tinawag ni Junho ang lahat ng kasamahan ni Jae-hyuk sa labas. May plano pala siyang muling pag-alabin ang pagmamahal ni Jae-hyuk sa baseball at muling iparamdam sa kanya ang sigla ng buhay. Iyon din ang nais ng lahat, kaya agad silang pumayag. Kaagad nilang isinagawa ang plano. Ngunit sa halip na kausapin si Jae-hyuk ng direkta, gumamit sila ng ibang paraan. Gumamit sila ng tuyong yelo upang makalikha ng parang panaginip na epekto, at salaitan nilang ginaya ang yumaong coach, na nagbibigay ng payo kay Jae-hyuk na ipagpatuloy ang kanyang hilig. Hindi inaasahan, muling nabuhay ang determinasyon ni Jae-hyuk. Maagang maaga kinabukasan, nakita ni Junho si Jae-hyuk na masiglang nagsasanay sa baseball field. Inihagis ni Jae-hyuk ang bola upang mailabas ang kanyang hinanakit. Maingat siyang niyakap ni Junho mula sa likuran at pinatahan. Hanggang pagsapit ng gabi, nag-usap silang dalawa ng masinsinan. Ipinahayag ni Jae-hyuk ang kanyang takot na kung sakaling bumalik siya, muling maglalagay ng mataas na pag-asa ang mga tao sa kanya. Natatakot siya na baka hindi niya kayanin. Ngunit tinanggihan ni Junho ang ideyang yun. Sinabi ni Junho na wala ng oras ang ibang tao upang isipin ang mga bagay na yun. Patuloy pa rin silang nabubuhay sa kani-kanilang mundo. Lumilipas ang panahon, at hindi nila napapansin ang iba.
Nais ni Junho na muling makita si Jae-hyuk na nakatayo sa baseball field kahit isang beses bago siya tuluyang magretiro. Hindi lamang si Junho ang nagbigay ng inspirasyon kay Jae-hyuk, kundi maging si Min-chul. Pagbalik niya sa silid, binigyan siya ni Min-chul ng nababanat na tali at mga pabigat para sa ehersisyo. Upang makuha ang mga yon, ibinente ni Min-chul ang kanyang paboritong radyo. Ang pag-aalaga ng lahat sa kanya ay nagbigay kay Jae-hyuk ng dagdag na lakas ng loob at inspirasyon. Dahil wala ng radyo, si Han-yang na ang nagsimulang kumanta para sa buong silid. Muli namang dinala si Kapitan Yu para sa investigasyon, ngunit habang naghihintay, kinuha niya ang isang upuan, binasag ang salamin sa pinto, at tumalon palabas. Nagpanik si Warden Pang at agad na nagutos na hulihin si Kapitan Yu at ikulong siya sa selda ng pag-iisa. Ngunit nang suriin ni Warden Pang ang kamera, napagtanto niyang binasag ni Kapitan Yu ang pinto upang iligtas ang opisyal na inatake sa puso. Dahil sa sobrang hiya at pagsisisi sa maling paratang, personal na binigyan ni Warden Pang si Kapitan Yu ng sausage at humingi ng tawad. Hindi nagalit si Kapitan Yu at masayang tinanggap ang sausage. Kinabukasan, dumating ang mga kasintahan ni Jae-hyuk at Han-yang upang bumisita. Ang kaharap ni Han-yang ay ang babaeng nagsampa ng kaso laban sa kanya, ang dahilan kung bakit siya nakulong. Ngunit marahil ay ginawa rin ito ng babae upang tulungan siyang talikuran ng droga at magsimula ng bagong buhay. Ang kaharap naman ni Jae-hyuk ay ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi inaasahan, sinabi niya na ito na ang huling pagkakataon na papayag siyang makipagkita kay Jiho, bagay na labis na ikinasakit ng loob ng babae. Pag-uwi ni Jiho, itinapon niya sa basurahan ang litrato nilang dalawa at napahagulgol sa iyak. Sa katunayan, hindi rin naging masaya si Jae-hyuk sa kanilang paghihiwalay. Ngunit mayroon siyang mabigat na dahilan. Ayaw niyang pigilan ni Jiho ang sarili na makahanap ng bagong kaligayahan dahil sa kanya. Hindi lamang si Jae-hyuk ang nawala ng gana sa buhay, kundi pati si Kapitan Yu. Habang takot ang lahat kay Warden Pang, si Kapitan Yu lamang ang matapang na tumingin ng diretso sa kanya. Hindi maintindihan ni Warden Pang ang asal na yon, kaya bumalik siya sa opisina at binasa ang record ni Kapitan Yu. Pagkatapos niyang basahin, labis siyang nagulat. Si Kapitan Yu ay nagtapos sa paaralan ng mga opisyal ng hukbo bilang isang tenyente segundo at nag-aral din sa Amerika. Siya ay gwapo, mabuting tao, may mataas na katayuan sa lipunan, at iginagalang ng marami. Narinig pa ni Warden Pang mula sa isa sa mga tauhan niya na ayon sa resulta ng autopsy, namatay ang sundalo dahil sa matinding pagkabigla, hindi dahil sa pisikal na pananakit. Dahil dito, lalo pang pinaghinalaan ni Warden Pang na may itinatagong katotohanan ang kaso ni Kapitan Yu. Sa katunayan, noong gabi ng kanyang investigasyon, sinabi ni Kapitan Yu na sinaktan nga niya ang sundalo ngunit hindi niya ito tinamaan ng malakas upang mamatay. Ngunit dahil walang masusing investigasyon, agad siyang pinaratangan ng hukbo at ipiniit. Dahil dito, naging malamig at tahimik si Kapitan Yu sa lahat ng tao. Sino ang mag-aakalang si Captain Yu ay mapupunta sa mga kakwarteng sobrang kakaiba? Araw-araw silang kumakanta, sumasayaw, at walang tigil kung magsalita habang kumakain. Pag oras ng roll call, amoy na amoy pa ang dumi mula sa katawan ni Han-yon. Sa loob ng kulungan, may espesyal na okasyon na tinatawag na roll call day. Sa araw na yon, ang selda na sabay-sabay at malakas ang sigaw ng roll call, at kumpleto ang mga miyembro, ay tatanggap ng napaka-espesyal na gantimpala. Kapag may bumisita sa kanila, pwede silang maghawakan ng kamay at magkalapit ng walang harang na salamin. Kaya naman, determinado ang lahat na panatilihing gising at maayos si Han-yon sa araw na yon. Isang prison guard ang natuwa kay Captain Yu dahil sa pagiging gwapo nito, kaya palihim niyang sinabi sa mga preso na Lunes ang roll call day. Pag-alis niya, kinindatan pa niya si Captain Yu. Samantala, sa wood workshop, na-promote si Sang-ji bilang pinuno ng workshop. Gusto siyang paikuti ni Guard Lee para magpatuloy sa pagkakalkal ng sahod ng mga preso, pero dahil galing na si Sang-ji sa mga mabababa, hindi siya madaling manipulahin. Dahil dito, pinilit siya ng mga opisyal na gumawa ng 100 produkto, kahit 50 lang ang normal na kailangan. Dahil sa sobrang pressure, pinilit din ni Sang-ji ang mga kasamahan niyang gumamit ng electric saw ng mabilis, hanggang sa maputulan ng kamay ang isa sa kanila. Habang yun ay nangyayari, nagtatrabaho sa wood workshop si Jae-hyuk sa araw, at sa gabi naman ay nagsasanay sa baseball. Mahina pa ang lakas ng kanyang braso, kaya hindi pa ganoon ka-precise ang kanyang mga tira, pero patuloy siyang nagsasanay, naniniwalang makakabawi rin siya. Dumating ang roll call day, at hindi binaygo ni Han-yang ang lahat, maayos niyang nasigaw ang roll call. Nabigla si Jae-hyuk at natuwa ang buong selda dahil alam nilang may pagkakataon na silang makamit ang gantimpala. Karaniwan, sinisira ng mga gwardya ang mga reklamo na nilalagay ng mga preso sa mailbox, pero sa araw ng roll call, kasama ng media ang mga opisyal, kaya hindi nila ito magagawa. Isang mamamahayag ang nag-interview kay Jae-hyuk, at binanggit niya agad ang reklamo ni Dr. Go. Hindi rin nakalimutan ni Jae-hyuk na PRE ng prison director, sinasabing isa itong taong marunong maghiwalay ng personal at propesyonal na bagay. Dahil sa mga papuring yun, natuwa ang direktor at binuksan mismo ang sulat sa harap ng lahat.
Ang nakasulat pala ay proposal para magkaroon ng eleksyon sa bagong head ng woodwork shop. Hindi ito malaking isyu kaya agad itong inaprubahan ng direktor. Ang pag-oorganisa ay ipinasa sa head ng operations. Agad na nagtaas ng kamay si Sang-ji para manatili sa posisyon, pero tinanggihan siya. Sinubukan ni Dr. Go na i-nominate ang sarili, pero dahil high school graduate lang siya, hindi rin tinanggap. Ayaw nilang manatiling si Sang-ji ang pinuno, kaya si Dr. Go mismo ang nag-nominate kay Jae-hyuk. Ngayon, dalawang kandidato na ang maglalaban, Sang-ji at Jae-hyuk. Ang mga bilanggo sa workshop ang boboto kung sino ang magiging bagong leader. Si Dr. Go, sobrang aktibo, kaya gumawa pa ng flyers at kampanya para kay Jae-hyuk. Dahil sa mabait at tapat na imahe ni Jae-hyuk, mabilis siyang naging paborito ng mga preso. Nagduet pa sina Jae-hyuk at Dr. Go, sumasayaw habang nagkakampanya. Pero kahit masaya si Jae-hyuk tuwing araw, pagdating ng gabi, hindi pa rin siya makatulog dahil miss na miss niya si Ji-ho. Ji-ho ay labis na wasak ang puso, kaya magdamag siyang nag-aral sa coffee shop para lang makalimutan ang sakit. Doon, may isang lalaking kaklase niya sa kolehiyo na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Kaya kahit alam niyang walang interes si Ji-ho, patuloy pa rin siyang nanliligaw at sumusubok lumapit sa kanya. Samantala, si Jae-hee, na nakababatang kapatid ni Jae-hyuk, ay sinusundo ng boyfriend tuwing matapos siyang magtrabaho. Pero ang hindi niya alam, ang lalaki palang yun ay kapatid ni Junho, na iniutos mismo ng kuya niya na sunduin at alagaan si Jae-hee. Balik naman sa woodwork shop, may 9th boto si Jae-hyuk, habang may 12th boto si Sung-ji. Kaya ang 4 na natitirang boto ay hawak ng mga adik na preso, at sila ang magpapasya kung sino ang mananalo. Lumapit si Dr. Go sa kanila dala ang flyer ni Jae-hyuk, pero dahil walang kapalit o suhol, hindi siya pinansin. Hindi siya sumuko, nakikiusap siya ng paulit-ulit, at nang hindi pa rin gumana, sinulatan pa niya ng liham ang bawat isa. Pagdating ng araw ng anunsyo ng resulta, ngumiti ng may kumpiyansa si Jae-hyuk, at tama nga ang kutob niya, siya ang nanalo at na-promote bilang bagong leader ng workshop. Ang hindi alam ng iba, malaking tulong doon si Bae Ho-ja, na nagbigay kay Jae-hyuk ng ice cream bilang pahiwatig ng suporta. Si Bae Ho-ja pala ay drug surir sa loob ng kulungan, tagadala ng mga stimulant drugs, kaya nasusunod niya ang mga adik anumang oras. Dahil dito, naging karibal niya si Mr. Kang sa bentahan ng sigarilyo at droga. Pagkatapos ng maraming araw ng matinding training, nagbunga rin ang tiyaga ni Jae-hyuk, na kapag palo na siya ng bola sa gitna mismo ng target, hindi dahil bumalik ang lakas ng kanyang braso, kundi dahil nadiskubre niyang ambidextrous siya. Kaya niyang maghagis ng bola gamit ang kaliwat kanang kamay, at kung magpapatuloy siya sa pagsasanay, maaari pa siyang makabalik sa profesional na baseball. Dumating din ang araw ng open visitation, kung saan pwedeng maghawakan ng kamay ang mga preso at bisita. Si Han-yeon, puno ng pag-asa, maingat na hinawakan ng kamay ng kasintahan, ngunit malamig siyang itinaboy nito. Si Dr. Go naman, ay muling nakita ang kanyang asawa. Mas malaki ngayon ang sweldo niya, ngunit tila nalaman ng asawa ang katotohanan, na sa halip na ang kumpanya ang makulong, si Dr. Go mismo ang nagsakripisyo. Kaya labis siyang nadismaya at nasaktan, iniisip na sana ginamit na lang ni Dr. Go ang talino niya para umasenso, imbes na mabilanggo. Umalis silang dalawa na malungkot at tahimik. Sa kabilang banda, walang bumisita kina Jae-hyuk at Min-chul, habang si Captain Yu ay nakipagkita sa nakatatandang kapatid niya. Buong tiwala pa rin ng kapatid na inosente si Captain Yu, ngunit si Yu mismo ay walang magawa dahil napagbintangan siya. Ang totoo, sa barracks nila, may mga anak ng mga makapangyarihan na mahilig mang-api. Ang madalas nilang binubugbog ay ang pribadong sundalo na malapit kay Captain Yu. Isang gabi, sobrang binugbog ng mga bully ang sundalo hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos, pinalabas ng may sala na tinutulungan pa raw nilang isugod sa ospital ang biktima. Ngunit sa totoo, itinuro nila si Captain Yu bilang salarin, at dahil anak ng may kapangyarihan ang tunay na may sala, walang naglakas loob magsalita. Ginamit pa nila ang insidenteng nasampal ng bahagya ni Yu ang sundalo noong hapon bilang dahilan ng kaso. Buti na lang, nakakuha ng ebidensya ang nakatatandang kapatid ni Yu, ang shift card ng private, na nagpapatunay na buhay pa ito matapos ang insidente at naka-duty pa kinagabihan, bago siya tuluyang pinatay. Kinabukasan, ipinadala si Captain Yu sa psychological counseling, ngunit napaikan siya sa isang preso na nangaasar. Kilala si Yu bilang hindi natatakot kahit kanino, kaya nagkasuntukan silang dalawa. Ang preso, na may magandang pangangatawan at matipunong itsura, biglang niyakap si Captain Yu, ibinagsak siya sa mesa, at sinuntok sa mukha. Nakarating si Warden pang sa oras upang pigilan ang gulo, ngunit hindi inaasahan, sinuntok ni Captain Yu pabalik ang preso, kaya tabla ang laban. Bilang parusa, pinagbawalan sila ni Director na makipagpalitan ng liham o tumawag sa telepono, at ipinagbawal din ang pagdalaw ng kanilang mga pamilya sa loob ng 2 linggo. Bawat isa sa kanila ay nabawasan ng 2 puntos sa pagsasanay. Nagreklamo ang preso dahil sa tingin niya ay labag sa karapatan ng bilanggo ang parusa, ngunit ayaw na makipagtalo ni Director na.
Sinabi niyang kung ayaw tanggapin ng preso ang parusa, ililipat siya sa ibang selda. Pagkarinig nito, natahimik agad ang preso dahil takot siyang kung mapunta siya sa bagong silid, mabubugbog siya ng mga matatandang preso. Samantala, matigas pa rin ang loob ni Captain Yu. Kahit mailipat siya sa ibang silid, hindi pa rin niya aaminin ang kasalanan. Sa silid naman ni Juke, ilang araw nang matindi ang sakit ng tiyan ni Dr. Go. Dahil sa takot na baka appendicitis yun, humiling si Dr. Go na lumabas para magpagamot, ngunit hindi pumayag si Director na dahil mag-iinspeksyon ng Ministry of Justice sa susunod na linggo. Baka raw magkaroon ng aberya, kaya pansamantalang ipinagbawal niya ang lahat ng labas na gamutan. Maingat na nakiusap si Min Chol kay Director na napayagan si Dr. Go magpagamot. Matapos mag-isip, nagbigay ng kondisyon si Director na kung lahat ng nasa silid ay magsusulat ng liham ng kahilingan para kay Dr. Go, papayagan niya ito. Agad na napatingin ang lahat kay Captain Yu. Ang huling oras ng pagsusumite ng liham ay alas 9 ng gabi kinabukasan. Pag lumampas sa oras, hindi na ito bibilangin. Alam ni Director na hindi magsusulat si Captain Yu, kaya sinadya niyang gamitin ito upang magalit sa kanya ang buong departamento. At tama nga, tumanggi si Captain Yu na sumulat. Ayaw niyang makihalubilo o magkaroon ng koneksyon sa kahit kanino. Dahil dito, nagsimulang mawala ng pag-asa ang mga kasamahan niya, at hindi na nila siya gustong kausapin. Kung si Han Yang pa yon, siguradong papasok si Mr. Kang para turuan siya ng leksyon. Sinisi ni Han Yang si Captain Yu na walang puso at walang malasakit. Habang nasa banyo, mahinaong sinabi ni Jae-ok na naniniwala siyang inosente si Captain Yu, dahil siya man ay nakararanas ng kawalang katarungan na hindi madaling ipaliwanag. Sinabi pa niya na kahit nasa labas ka man na may marangyang buhay o nasa kulungan, pareho pa ring buhay ang tinatahak. Ang mga simpleng salitang yon ay tumimo sa isip ni Captain Yu. Kaya sa unang pagkakataon, kusang nagsulat si Captain Yu ng liham, humihiling na palayain si Dr. Go para sa gamutan. Ginamit ni Warden Pang ang pagkakataon para imbitahan si Captain Yu ng kape at pakinggan ang kanyang kwento ng kawalang katarungan. Dahil lahat ng kasamahan sa selda ay nagsumite ng liham, pinayagan si Dr. Go na lumabas ng kulungan. Pagkatapos ng eksaminasyon, nalaman niyang may kidney stones siya. Dahil maliit pa ang mga bato, maaari lamang itong mailabas sa pamamagitan ng pag-ihi, kaya ang tanging paraan ay uminom ng maraming tubig. Kahit labis ang sakit, hiniling pa rin ni Dr. Go sa bantay na si Paing na kunin ang sagot ng kumpanya sa kanyang liham. Naalala kasi niya na sinabi ng asawa niya na 3 beses na mas mataas ang sahod na ipinadala ng kumpanya. Nagulat si Dr. Go, kaya kinailangan niyang magtanong sa direktor. Pagkabasa ng liham, nalaman niyang may problema ang kumpanya sa kontrata at gusto nilang akuin ni Dr. Go ang sisi. Kapalit nito, nangako silang popondohan ang pag-aaral ng anak ni Dr. Go sa ibang bansa. Bagaman magandang alok yun, napakabigat ng kapalit, kaya napaiyak si Dr. Go sa kawalan ng magawa. Samantala, hindi rin maintindihan ni Captain Yu kung bakit pumayag siyang ikwento ang kanyang buhay kay Warden Paeng. Sa loob ng barracks, madalas abusuhin ng mga anak ng mayayaman ang mga pribadong sundalo. Tuwing nagkakagulo, si Captain Yu ang lumalapit para pigilan, kaya kinamuhian siya ng mga abusadong sundalo. Ang tunay na pumatay sa private ay ang anak ng isang makapangyarihang kongresista, ngunit dahil sa takot, walang sundalo o military prosecutor ang nang-ahas gumawa ng aksyon. Dahil dito, si Captain Yu ang ipinakulong kahit siya ay inosente. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay hindi kailanman naniwala na siya ang may sala, kaya araw-araw itong tumatayo sa harap ng gate ng kampo militar upang ipaglaban ang kanyang kapatid. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Hanggang sa isang araw, nakilala ng kapatid ni Captain Yu si Jiang Han. Tinamaan ng matinding lungkot si Captain Yu kaya tinanggap niya ang imbitasyon ng kuya niyang kumain. Doon, inamin ni Jiang Han na siya ang nagbigay ng duty paper ng private soldier, kaya napatunayan na may ibang taong nagplano para mapasama si Captain Yu. Samantala, sa loob ng kulungan, dahil palpak si Jae-up sa mga gawain, nabasag ang lalagyan ng ballpen at pati ang mesa ay nadurog kahit mahina lang ang tama. Dahil dito, natanggal siya sa trabaho. Ang posisyon bilang manager ng wood workshop ay ibinigay kay Dr. Go. Unti-unti namang natutong makisama si Captain Yu sa kanyang mga kasama. Dati, hindi siya nakikipag-usap, pero nang tanungin siya ni Han Yang kung anong kape ang gusto niya, umorder siya ng iced brown cup, senyales na lumalambot na ang kanyang loob. Patuloy pa rin si Jae-up sa pag-eensayo ng pagbato ng baseball. Lagi siyang sinasamahan ni Junho, pero isang araw, pinatawag si Junho dahil may insidenteng naganap, isang preso ang nagpatiwakal. Ngunit hindi pala ito totoo, dahil pinalabas lang ng mga kasama niya yun para makalabas at makakuha ng mga gamit mula sa labas. Buti na lang at mabilis nakahalata ang mga gwardya. Pero ang ganitong sitwasyon, kung saan napipilitang sumunod ang mahihinang preso, ay labis na ikinabahala ni Junho. Pagkatapos ng lahat ng gulo, ngumiti pa rin si Junho nang makausap si Jae-hee sa telepono. Alam kasi ni Jae-hee na kaya pinapabuti ni Junho ang loob ng mga kamag-anak ni Jae-up ay dahil noong sikat pa si Jae-up, itinuring niya itong mabuting kaibigan. Sa totoo lang, si Junho ay hindi lang mabuting tao kundi napakatalino rin.
Mula sa kwento ng nakababatang kapatid ni Junho, nalaman ni Jae-hee na si Junho ay hindi lang prison warden, kundi co-founder din ng TR Media Company na may halagang daan-daang bilyon. Ngunit hindi niya ito natapos dahil maaga siyang umatras bilang investor. Pagkatapos niyang talikuran ang career sa baseball, nag-aral siya ng 1 taon para makapasa sa Police University. Dahil sa kanyang sipag at determinasyon, mabilis niyang nakamit yun. Nang malaman ito ni Jae-hee, humanga siya ng labis. At dahil sa samahan nila ni Junho at ng kanyang kapatid, muling bumalik ang sigla at pag-asa niya sa buhay. Habang sa labas ay unti-unting nakakaahon si Jae-hee mula sa guilt, sa loob naman ng kulungan ay nagkakaisa at nagkakaunawaan na sina Jae-hyuk at ang mga kasama niya. Pantay-pantay na silang naghahati sa pagkain, at kahit laging tulala si Han-yang, lagi pa rin siyang tinutulungan ni Mr. Kang. Si Captain Yu naman ay tila ganap ng nakaangkop sa buhay sa kulungan. Hindi na siya malamig sa mga tao at tumutulong na rin kay Jae-hyuk sa pag-eensayo. Isang gabi, lihim na bumangon si Min Chul at binasa ang liham ni Dr. Go. Doon niya nalaman ang mga paghihirap na dinaranas nito. Kinaumagahan, humiling si Min Chul kay Warden Paeng na payagan silang mag-usap ni Dr. Go sa labas. Sa pag-uusap nilang dalawa, pinagalitan ni Min Chul si Dr. Go dahil napakadali nitong paikuti ng direktor. Pinaliwanag niya na kahit mapag-aral ng kumpanya ang anak ni Dr. Go sa ibang bansa, wala pa ring saysay kung mawawala naman sa kanila ang ama at asawa. Kaya pinayuhan ni Min Chul si Dr. Go na mag-isip ng mabuti at huwag nang makipagtulungan sa masasamang tao. Sa totoo lang, labis na nagsisisi na si Dr. Go, ngunit sa ngayon, wala siyang magawa kundi tiisin ang lahat. Nang malaman ng lahat ang sitwasyon ni Dr. Go, marami sa mga kasama niya ang gustong tumulong. Iminungkahi nila na kapag dumalaw ulit ang direktor para pilitin siyang akuin muli ang kasalanan, dapat niya itong i-record bilang ebidensya. Kahit bawal magdala ng recording device sa silid dalaw, may kakampi naman silang mapagkakatiwalaan, si Warden Paeng, na palaging nasa panig ng hustisya. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal at dumating na ang direktor upang kausapin si Dr. Go. Sinubukan itong muli na gamitin ang pera bilang pang-akit. Pinipilit niyang manatili pa si Dr. Go sa kulungan ng ilang taon, sabay pangakong tutustusan ang lahat ng gastusin, pati na ang pag-aaral ng anak nito sa ibang bansa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagtimpi si Dr. Go. Galit niyang sinabi sa direktor na wala nang halaga ang pera o mataas na sahod kung kapalit naman noon ay ang kalayaan at dangal niya. Sinigawan niya ito at sinabing hindi na siya tanga para muling magsakripisyo para sa kasakiman ng kumpanya. Ipinahayag ni Dr. Go na gusto na niyang makasama ang kanyang asawa at anak, at sa kanya ibinunyag na lahat ng sinabi ng direktor ay nare-record, bawat salita, bawat kasinungalingan. Nabunyag ang katotohanan, at oras na para harapin ng direktor ang hustisya. Halatang nataranta ang direktor sa revelasyong yun, at pati si Warden Paeng ay labis na namang hasatapang na ipinakita ni Dr. Go. Samantala, dumalaw si kuya ni Captain Yu sa kulungan. Masaya niyang ibinalita na may pag-asang mapatunayan ang pagiging inosente ni Captain Yu dahil may taong pumayag na tumstigo sa korte. Pareho silang napaiyak, luha ng pag-asa, pero may halong takot na baka muling madurage ng katotohanan. Pagkalaya ni Jang Hoon matapos ang military training, agad niyang hinanap si kuya ni Captain Yu. Inamin ni Jang Hoon na handa na siyang tumstigo pabor kay Captain Yu. Dati, natakot siya sa mga makapangyarihan kaya nanahimik na lang, pero simula noon ay hindi siya tinantanan ng konsensya. Mabuti sa kanya si Captain Yu, at ngayon, panahon na para suklihan yun. Nangyari kasi noon na nagkasakit ang ina ni Jang Hoon habang siya ay nasa serbisyo. Dahil nagtagal siya sa pag-uwi, dapat ay parusahan siya ng 15 araw na solitary confinement. Pero pinatawad siya ni Captain Yu. Sa halip na parusahan, pinayagan pa siyang gumamit ng telepono para makausap ang pamilya. Hindi niya yun kailanman nakalimutan. Kaya ngayon, handa siyang harapin ang anumang kaparusahan basta't maibalik ang hustisya kay Captain Yu. Nais niyang kontakin ang iba pang mga sundalo para hikayatin silang tumstigo rin sa korte. Sa kulungan naman, malungkot si Mr. Kang dahil nalaman niyang ang kanyang pang-anim na asawa ay may karelasyon ng iba. Habang siya ay nagdadalamhati, tinawag naman si Dr. Go ni Warden Paeng para kausapin ng pribado. Doon, ibinalita ni Warden Paeng na ililipat si Dr. Go sa ibang kulungan. Labis itong ikinalungkot ni Dr. Go. Pinaliwanag ng warden na ang lilipatan niyang kulungan ay mas mapanganib, puno ng masasamang tao at kriminal na walang puso. Pinayuhan siyang itigil na ang pagsusulat ng mga reklamo at huwag nang manghimasok kung gusto pa niyang manatiling buhay. Pero tiniyak din ni Warden Paeng na kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, maaari siyang magsulat ng liham sa kanya at agad niya itong aaksyonan. Bumalik si Dr. Go sa kanyang silid na may mabigat na damdamin. Buong magdamag siyang hindi nakatulog, tahimik na nakatingala sa buwan, iniisip kung saan haantong ang kanyang kapalaran. Naalala niya ang kanyang asawa at mga anak. Kinaumagahan, habang kumakain ng lahat ng almusal, sinermonan pa rin ni Mr. Kang si Han Yon, ngunit tahimik lang na pinagmamasdan ni Dr. Go ang lahat. Maya-maya, malungkot niyang sinabi na kailangan niyang lumipat sa ibang kulungan. Hindi matanggap ng lahat ang masakit na balitang ito at halos maiyak na sila.
Pinilit pa rin ni Dr. Go na kainin ang kanyang pagkain kahit mabigat ang kanyang kalooban. Pagkatapos kumain, tinawag siya ni Min-chul at binigyan ng kaunting pera para pamasahe. Ang perang ito ay orihinal na ipon sana para sa araw ng mga bata upang makabili ng regalo para sa anak ni Dr. Go, ngunit ngayon ay mas kailangan na niya ito. Nang araw na umalis si Dr. Go, sabay-sabay na kumaway ng pamamaalam ang lahat, puno ng panghihinayang. Hindi na rin kayang pigilan ni Dr. Go ang kanyang emosyon habang tinitingnan ang mga kasamahan. Sinabi pa niya kay Jok na may iniwan siyang regalo sa cabinet ng kusina at kunin ito kapag nakaalis na siya. Kinuha na si Dr. Go at dinala palabas. Napakalungkot ng araw na yun, walang gustong magsalita. Paglabas sa pinto, nilabag ni Warden Pang ang patakaran at tinanggal ang posas ni Dr. Go upang makasakay siya ng comfortable sa sasakyan at binati siya ng ligtas na paglalakbay. Sa loob ng silid, binuksan ni Jae-hyuk ang cabinet sa kusina at nakita niya ang isang tala, Erwan. Nakasulat doon ang detalye ng bawat pagkakataong siya ay nagsanay at kung ilang beses siyang naghagis ng bola. Lubos siyang naantig habang binabasa ito. Napagtanto niyang tuwing siya ay nagsasanay, tahimik na itinatala ni Dr. Go ang lahat upang matulungan siyang mas mapahusay ang kanyang pagsasanay. Sa huling pahina, nakasulat ang maraming salitang pampalakas ng loob at pag-asang balang araw ay babalik siya na may matinding sigla sa baseball. Kahit wala na si Dr. Go, kailangan pa ring magpatuloy ang buhay ng mga naiwan sa kulungan. Isang araw, habang nagdidilig ng mga halaman, lahat ng nasa silid ay may dumalaw na kamag-anak maliban kay Min-chul. Nalungkot siya ngunit hindi niya ito ipinakita dahil sanay na siya sa ganoon. Hindi inaasahan, tinawag siya ni Warden Pang dahil may dumalaw pala sa kanya. Hindi makapaniwala si Min-chul nang makita kung sino ang dumating, si Baljang pala. Nangako si Baljang na mamumuhay na siya ng maayos, hindi na magnanakaw, at magsisikap ng mag-isa upang makapag-ipon at makabili ng bahay. Nang makalaya si Min-chul, isasama raw siya ni Baljang na manirahan sa kanya. Hindi kailanman nakalimot si Baljang sa ampon niyang ama na nagprotekta sa kanya nung sila ay nasa kulungan pa. Bilang pasasalamat, bumili si Baljang ng 100 hita ng manok at 100 karte ng gatas at ipinadala ito sa buong kulungan sa ngalan ni Min-chul upang mapahanga siya sa harap ng lahat. Samantala, dahil sa inspirasyong iniwan ni Dr. Go, mas lalo pang nagsanay si Jae-hyuk. Araw-araw ay bumibilis ang kanyang mga tira at lumalakas ang kanyang kamay. Lagi rin siyang sinasamahan ng kanyang dalawang mabuting kaibigan. Si Junho pa mismo ang gumawa ng aparatong panukat ng bilis ng bola para kay Jae-hyuk. Gumagana ito sa paraang kapag mas malakas ang pagkakahagis, mas maraming patong ng kahoy ang napupunit, na indikasyon ng lakas ng kamay. Nang ihagis ni Jae-hyuk ang bola at tumagos ito sa huling kahoy, niyakap nina Junho at Bae-oja ang isa't isa sa tuwa. Iyon ang patunay na ang landas ng pagiging propesyonal na manlalaro ng baseball ay talagang para sa kanya at hindi siya nito tatalikuran. Gustong-gusto sanang ipakita ni Jae-hyuk ito kay Jiho. Ngunit nang marinig niya ang boses nito, agad niyang ibinaba ang tawag. Doon niya lang napagtanto kung gaano siya naging handgal nang makipaghiwalay sa kanya. Sinadya ni Junho na dalhin siya sa isang pribadong silid at iniwan ang kanyang telepono upang hikayatin siyang muling makipag-ugnayan kay Jiho, ngunit wala siyang lakas ng loob na tumawag. Kaya bumalik siya sa silid at tinanong si Mr. Kang kung paano makontak ang tagapaglipat ng mga preso dahil gusto niyang sumulat ng isang liham ng pag-ibig para kay Jiho. Ngunit bago matapos ang liham ni Jae-hyuk, nakatanggap si Jiho ng mga bulaklak mula sa iba. Isa sa kanilang mga dating kaibigan ang opisyal na naghayag ng hanggarang ligawan si Jiho. Hindi pa tiyak kung tatanggapin ni Jiho ang pag-ibig na ito, ngunit marahil ay patuloy pa rin siyang nalulungkot dahil wala na siyang ugnayan kay Jae-hyuk. Samantala, sa kulungan, may bagong bilanggo na darating sa silid ni Jae-hyuk ngayong araw. Nang makita nila ang mukha ng bagong preso, agad na naging tensyonado ang paligid dahil siya ang taong tumusok sa balikat ni Jae-hyuk noon at muntik nang wasakin ang kanyang karera. Kakarating lang ni Dong-ho at agad niyang tinitigan si Min-chul nang may galit sa mga mata. Tinanong niya kung nasaan si Jae-hyuk at malinaw na halatang gusto niyang mag-higanti. May dala pa siyang matalim na sipilyo at labaha, mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng kulungan. Nagpakita pa si Dong-ho ng kawalang galang kay Min-chul. Ngunit si Min-chul, na dati ng kilalang gangster sa mundo ng krimen, ay alam na alam kung ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Kaya agad na sinunggaban ni Min-chul ang leeg ni Dong-go at kinaladkad ito papunta sa may drinking fountain, saka binasag ang salamin at itinapat sa leeg nito. Pagkatapos noon, binalaan niya si Dong-go na kung maglulumikha pa ito ng gulo, hindi siya magkakaroon ng katahimikan sa loob. Ngunit nang magtagpo sila ni Jae-hyuk kinagabihan, nagsalita pa rin si Dong-go ng mga pang-uuyam. Nang malaman ni Junho ang nangyari, gusto niyang ipalipat si Dong-go sa ibang silid. Ngunit wala siyang magawa dahil puno na ang lahat ng selda sa kulungan. Si Gandal, na dati ay nakatatandang kapatid sa grupo ni Dong-go, ay nailipat na sa ibang lugar. Dahil dito, napilitan si Dong-go na humanap ng ibang puwersang masasandalan, kaya lumapit siya sa matabang pinuno. Walang pakialam ang matabang lalaki sa tinatawag na pagkakaibigan,
Gusto lang niyang madagdagan ang mga tauhan upang palakasin ang kanyang impluensya, kaya pinayagan niyang sumali si Donggo sa kanilang grupo. Mula noon, palaging nasa tabi ni Jaehyuk ang kanyang mga kasamahan, nagbabantay sa kanya araw at gabi. Nakatuon ang mga mata nila kay Donggo, at kapag may kakaibang galaw ito, agad nila itong pinipigilan. Sa kalagitnaan ng gabi, nang pumunta si Jaehyuk sa banyo, sabay na bumangon ng apat at sinundan siya ng malapitan. Pati si Kapitan Yu na palaging malamig ang ugali, hindi rin nagpaiwan. Pagkatapos kumain ni Jaehyuk at maghugas ng kanyang mangkok, tumayo rin sa likuran niya ang apat bilang harang upang hindi siya mapalapitan ni Donggo. Nang maligo si Jaehyuk, muling sumunod ang grupo sa kanya. Dahil sa sobrang pagkaalala, nadulas si Minchol at muntik nang mabalian ng likod. Ngunit kahit gaano sila kaingat, hindi nila kayang bantayan si Jaehyuk sa lahat ng oras. Ito ang pagkakataong ginagamit ni Donggo kapag abala ang lahat sa kani-kanilang trabaho. Alam ni Donggo na si Jaehyuk ay lalabas upang itapon ng basura mag-isa, kaya naghanda siya ng plano upang patayin ito. Binigyan siya ng matabang lalaki ng lighter, at ng isa pang kasamahan naman ng solvent para madaling magsimula ng apoy. Kinabukasan, nang naglinis ng mga sanga, lumabas si Jaehyuk upang itapon ang basura. Dahil masakit pa ang likod ni Minchol, ipinadala niya ang tindero ng mga paninda upang samahan si Jaehyuk. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, tinawag ang tindero ng isang bilanggo na nagsabing bibili ng maraming gamit. Dahil sa tuwa at pagkasabik, nakalimutan ng tindero ang kanyang tungkulin at iniwan si Jaehyuk. Doon na naghintay si Donggo. Hinubad niya ang kanyang damit, binuhusan ng solvent, at nang makapasok si Jaehyuk sa silid ng basura, agad niyang ikinandado ang pinto, sinindihan ang damit, at inihagis sa loob. Sumiklab ang apoy at mabilis na kumalat ang itim na usok. Upang walang makaligtas kay Jaehyuk, binasag ni Donggo ang serradura ng pinto. Ngunit hindi niya inasahan na si Jaehyuk ay ligtas na lumitaw sa kanyang likuran. Ang taong natrap sa loob ay ang matandang tagabantay ng silid ng basura. Tinulungan ni Jaehyuk ang bantay ng kulungan na buksan ng pinto, kahit masakit pa ang kanyang balikat mula sa dating sugat. Ginamit niya ang kanyang balikat upang mabangga ang pinto hanggang sa bumukas ito. Pagkapasok, agad niyang binuhat palabas ang matandang lalaki. Ngunit matapos may ligtas, labis ang kalungkutan ng matanda at nawala na ito ng pagnanais na mabuhay. Samantala, sa hardin, ikinukwento naman ni Minchol sa lahat ang malungkot na nakaraan ng matanda. Nakulong ito habang buhay dahil sa pagpatay sa apat na estudyante. Ngunit ang katotohanan, ang apat na estudyanteng yun ay halinhinang ginahasa ang anak ng matanda sa isang school picnic. Hindi kinaya ng dalagang anak ang matinding kahihiyan kaya nagpa siya itong wakasan ang sariling buhay. Ngunit ang apat na estudyante ay hindi naparusahan ng tama dahil lahat sila ay anak ng makapangyarihang mga tao. Isa pa nga sa kanila ay anak ng presidente, kaya suspended sentence lang ang parusa na kanyang natanggap. Ang natitirang tatlong estudyante ay pinalaya matapos ang wala pang isang taon sa kulungan. Dahil sa matinding galit at kawalang katarungan, hinintay ng matandang lalaki ang araw ng kanilang paglaya at sa kanya pinaslang ang apat. Sinabi ng lahat na malupit ang matanda, ngunit sa totoo lang, karapat-dapat ding mamatay ang apat na yun dahil sa kanilang kasalanan. Sa kasalukuyan, napansin ni Jaehyuk na sira at luma na ang damit ng matanda, kaya ibinigay niya rito ang isa niyang damit. Natakot si Jaehyuk na baka mahiya ang matanda at tanggihan yun, kaya umalis siya agad. Tahimik na isinuot ng matanda ang bagong damit at niyakap ang bante ng tuyong kahoy sa loob. Ang kabutihang ipinakita ni Jaehyuk ang siyang nagligtas sa buhay ng matanda. Pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na nakatiis si Jaehyuk. Kailangan niyang turuan ng leksyon si Donggo. Sinundan siya ni Junho upang maiwasan ang anumang pagpatay. Pagdating nila sa banyo, kinumpirma ng gwardiya roon na si Donggo ay nasa loob. Hindi na nagsalita pa si Jaehyuk, hinubad ang kanyang damit, at lumitaw ang kanyang matipuno at matatag na katawan. Pagkakita pa lang kay Donggo, agad siyang sumugod at pinagsusuntok ito ng sunod-sunod. Matapos noon, patuloy niyang binugbog si Donggo upang ipaghiganti ang matanda. Natatakot si Junho na baka mapatay pa ni Jaehyuk si Donggo, kaya mabilis siyang pumasok upang pigilan ito. Dahil sa kaguluhan, ikinulong si Jaehyuk sa silid ng parusa, ngunit agad din siyang pinalaya matapos mapatunayan na si Donggo ang unang nagpasimula ng gulo. Pagkatapos masigurong ayos ang kanyang braso, dinalhan ni Jaehyuk ng paso ng mga wallflower ang matanda. Sumisimbolo yun sa pag-ibig na nag-iisa at pananabik sa mga mahal sa buhay, ngunit nagbibigay din ng tahimik na lakas ng loob upang magpatuloy sa buhay. Ano man ang mangyari, kailangan pa ring maging matatag at magpatuloy ang matanda. Sa pangyayaring ito, muling naramdaman ng matanda ang kabutihan at pagmamalasakit ng kapwa-tao. Samantala, sa labas ng kulungan, dinala ng kapatid ni Kapitan Yu ang isang saksi upang makipagpulong sa abogado tungkol sa kaso ni Kapitan Yu. May hawak silang ebidensya ng oras ng kanyang duty na may pirma ng isang pribado, ngunit kailangan pa nila ng karagdagang mga saksi upang masiguro ang panalo sa korte. Mukhang magkakaroon na ng progreso ang kaso ni Kapitan Yu.
Maganda rin ang kalagayan ni Jae-hyuk dahil ipinaalam sa kanya ng dumalaw na abogado na may 10 pangunahing koponan na naghihintay sa kanyang paglaya upang pumirma ng kontrata, kabilang na ang pinakapaborito niyang koponan. Unti-unting gumaganda ang takbo ng buhay ni Jae-hyuk, kaya sinubukan niyang tawagan muli si Jae-ho. Ngunit sa pagkakataong ito, nakapagsalita si Jae-ho bago pa man niya ibaba ang tawag. Ipinaalala ni Jae-ho na tapos na sila at si Jae-hyuk mismo ang nagpasya noon na maghiwalay. Sinabi ni Jae-ho na ang kanilang pag-ibig ay tuluyan ang nagwakas, at matapos sabihin yun, ibinaba niya ang tawag. Labis itong ikinalungkot ni Jae-hyuk. Nagpatuloy siya sa matinding pagsasanay upang takasan ang sakit ng pagkawalang yon. Sa loob ng kulungan, may kaunting pagbabago. Determinado na si Hanyang na tuluyang talikuran ang paggamit ng droga at unti-unting gumagaling ang kanyang kalagayan. Malapit na rin siyang makalaya at mamanahin ang kayamanan ng kanyang ina. Kung tutuusin, kung hindi siya nalulong sa itsura at pinag-aralan ay hindi siya nalalayo kay Kapitan Yu. Magkasing edad sila kaya madalas silang nagtatalo buong araw. Walang tahimik o normal sa kanilang silid, kaya hindi rin tuluyang makadama ng depresyon si Jae-hyuk. Sa halip, natatawa na lang ang tatlo habang pinapanood ang pag-aasara ng dalawa. Isang araw, binugbog ni Kapitan Yu si Hanyang dahil sa pangahas nitong binasa ng palihimang sulat ng pag-ibig ni Jae-hyuk. Dahil muli siyang nagdulot ng gulo, si Donggo ay ikinulong sa hiwalay na silid. Ngunit doon niya napansin si Young-sek. Sa oras ng pagkain, hinintay ni Donggo si Young-sek at kinuha ang labahan na itinago sa pader, dala ng masamang balak. Tinakat niya si Young-sek kaya napilitan itong makipagpalit ng tungkulin sa tagapamahala ng mga sulat. Pagkatapos ay nagpunta si Young-sek sa silid ni Jae-hyuk at sinabi na gusto niyang ibigay ang gamot na pampalusog. Ngunit si Jae-hyuk ay tanging umiinom lamang ng mga gamot na nireseta ng doktor, kaya tumanggi siya. Nakita ito ni Mr. Kang at gusto sana niyang kunin, ngunit nagdahilan si Young-sek at mabilis na tumakbo palayo. Ipinakita nito na may problema talaga. Si Kapitan Yu, na nagtatrabaho sa militar, ay mahigpit at maingat kaya agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Pinatigil niya si Jae-hyuk sa pagkain dahil baka may naglagay ng bawal na gamot sa pagkain na yun, na maaaring magdulot ng maling akala na gumagamit ng droga si Jae-hyuk. May maliit na bahagi rin ng ganoong sangkap sa gamot laban sa sipon, kaya dati ay gustong uminom ng maraming gamot si Hanyang. Hindi naniwala ang karamihan na magtataksil si Young-sek, ngunit iba si Kapitan Yu dahil minsan na siyang ipinagkanulo ng kanyang mga kasamahan noon. At tama nga ang hinala niya, dahil tinutukan ni Donggo ng kutsilyo ang palso ni Young-sek at pinilit siyang humanap ng paraan para maibigay kay Jae-hyuk ang gamot. Kung hindi niya ito gagawin, papatayin daw siya ni Donggo. Sa una ay tumanggi si Young-sek, ngunit nang marinig niyang may 3 milyong won sa account ni Donggo at ibibigay yun sa kanya kapag nagawa niya ang utos, nang inig ang kanyang konsensya. Hindi rin maganda ang nangyayari sa panig ni Kapitan Yu. Sinubukan ni Jong-ho na kontakin ang ibang kasamahan nila. Ngunit lahat ay tumangging tumulong dahil ayaw nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay laban sa anak ng isang mataas na opisyal. Kapag natalo sila sa kaso, siguradong magiging miserable ang kanilang mga buhay. Sa kabila nito, hindi naman masyadong nalulungkot si Kapitan Yu sa kulungan dahil araw-araw ay nag-aaway sina Mr. Kang at Hanyang. Nilagyan ni Mr. Kang ng sili ang mga mata ni Hanyang kaya napasigaw ito sa sakit. Hindi nagpaawat si Hanyang at gumanti rin kaya nagkagulo na naman silang dalawa. Sanay na ang tatlo pa nilang kasama sa ganitong eksena kaya kusa nilang inilipat ang mesa sa tabi upang bigyang daan ang dalawa. Bigla na lang may apoy na sumiklab sa labas ng kulungan. Hindi na nag-isip pa si Warden Pang at agad niyang binuksan ang lahat ng selda upang iligtas ang mga bilanggo. Napakadelikado ng ginawa niyang yon dahil maaari itong magdulot ng kaguluhan. Mabuti na lang at agad na pinindot ni Direktor na ang pindutan upang muling isara ang mga pinto at nagbigay ng anunsyo upang pakalmein ang mga preso. Pagkatapos noon, inutusan niya ang mga lumabas na bilanggo na bumalik agad sa kanilang mga selda, kaya natapos din ang kaguluhan. Hindi pa rin mapakali si Warden Pang matapos ang pangyayari. Totoo na siya ay padalos-dalos at hindi muna nag-isip, ngunit hindi dapat sisihin ng isang taong may mabuting puso at nagmamalasakit sa kapwa. Sa locker room, may ilang kasamahan ang nagsimulang pagtawanan at laitin siya. May isang gwardya na hindi nakatiis at pinagalitan ang mga ito. Naramdaman ni Junho na muntik na talagang magdulot ng malaking kapahamakan si Warden Pang. Ikinwento ng gwardyang yon ang nalaman niya tungkol kay Warden Pang. Bago siya may talaga sa kasalukuyang kulungan, dati siyang nagtatrabaho sa Gyeonggi Prison. Noon ay nagkaroon ng malaking sunog doon na ikinamatay ng 50 bilanggo at ikinasugat ng marami dahil hindi binuksan ang mga pinto upang makalabas ang mga preso. Ngunit sa bahagi na pinamumunuan ni Warden Pang, isa lang ang namatay dahil pumasok siya mismo upang buksan ang mga pinto isa-isa. Dahil dito, nagkaroon siya ng malalalim na paso mula balikat hanggang palso kaya palagi siyang nagsusuot ng long sleeve na damit kahit sobrang init ng panahon. Sa opisina ng direktor ng kulungan, gusto ni direktor na nakaltasan ng sahod si Warden Pang at huwag muna itong payagang ma-promote sa loob ng 6 na buwan. Ngunit may hangganan din ang lahat. Nang ipinanukala ni direktor na nailipat si Warden Pang sa ibang kulungan, mariing tumanggi ang direktor ng kulungan.
Sinabi pa niya na kung gusto ni direktor na ay siya na lang ang lumipat dahil kailangan si Warden pang sa kulungan. Siya lamang ang may kakayahang magpatakbo ng maayos ng mga bilanggo. Samantala, sa loob ng kulungan, habang iinom sana ng gamot sa tiyan si Jae-hyuk, biglang inagaw yon ni Han-yang. Akala ng lahat ay nadagdagan na naman ang pagkalulong ni Han-yang, ngunit napansin niyang iba ang itsura ng gamot na yun kumpara sa karaniwang iniinom ni Jae-hyuk. Dahil sa karanasan ni Han-yang sa pag-inom ng maraming gamot, agad niyang napagtanto na may nagplano upang mapahamak si Jae-hyuk at masuri ito na parang gumagamit ng droga. Dahil dito, nawala na ng tiwala ang lahat kay Yong-sik. Habang masama ang loob ni Jae-hyuk dahil sa pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan niya, dumating naman ang abogado dala ang magandang balita. Nakapili na raw ang abogado ng pinakaangkop na club para kay Jae-hyuk. Papipirmahin siya ng kontrata, ngunit hindi nila inilabas sa publiko ang isyu ng pang-aabusong sexual kay Jae-hee upang hindi na muling pag-usapan ng mga tao. Pumunta rin sa lugar ng ensayo ni Jae-hyuk ang mga tao mula sa club upang kunan siya ng video habang nagsasanay, bilang patunay na ginagamit niya ang sarili niyang kakayahan at hindi anumang pandaraya upang makabalik sa laro. Gusto ring makipaglapit ng direktor ng kulungan kay Jae-hyuk kaya hindi niya pinakinggan ang pagtutol ni direktor na at pinayagan niyang gamitin ni Jae-hyuk ang telepono upang makontak si Ji-ho. Labis na hangarin ni Jae-hyuk na muling makipagbalikan kay Ji-ho dahil mahalagang bahagi ito ng kanyang buhay. Ngunit hindi sinagot ni Ji-ho ang tawag dahil natatakot siyang muling masaktan kung sakaling tanggihan siya ni Jae-hyuk. Ilang ulit pa ring tumawag si Jae-hyuk at ipinahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman, ngunit hindi pa rin siya tinugon ni Ji-ho. Dahil dito, pinagsabay niyang nadama ang kalungkutan sa pag-ibig at galit sa taong Sam-air sa kanya. Galit siyang nagtungo sa selda ni Dong-ho. Akala ni Jun-ho ay papatayin ni Jae-hyuk si Dong-ho kaya hinawakan niya ito upang pigilan, ngunit laking gulat niya nang makitang gusto lang pala ni Jae-hyuk na makipag-ayos. Pagkatapos nito, pinayagan si Dong-ho na bumalik sa dati niyang silid. Tahimik at maingat ang lahat ng mga preso sa selda dahil sa presensya ni Dong-ho. Tanging si Jae-hyuk lamang ang patuloy na ngumiti at nagpakita ng pagiging positibo. Dumating na rin ang mga pinamili nila at si Jae-hyuk mismo ang tumawag kay Dong-ho upang kunin ang mga ito, dahil ginamit niya ang sarili niyang pera para bilhan ng gamit si Dong-ho. Nahihiya si Dong-ho kaya ayaw niyang lumapit. Sinubukan pa siyang hikayati ni Han-yong ngunit hindi pa rin ito kumilos. Tinawag siya ng mahinahon ni Min-chul upang kumain, ngunit nanatiling tahimik si Dong-ho. Nang sabay-sabay nang sumigaw ang lahat, saka lamang siya tumakbo papunta sa kanila. Dinala ni Jae-hyuk ang mga gamit habang si Mr. Kang naman ang naghati ng cake para kay Dong-ho upang masanay itong makihalubilo sa iba. Kinailangan ding harapin ng buong grupo ang matabang boss na dating nagpoprotekta kay Dong-ho. Kilala ito sa mundo ng krimen. Bago pa man nila maunawaan ang sitwasyon, inihagis na ni Jae-hyuk ang mansanas at tumama ito ng malakas sa ulo ng matabang boss. Natakot ang mga tauhan at agad na kinaladkad palayo ang kanilang pinuno, hindi na nang ahas pang guluhin si Dong-ho. Labis ang pasasalamat ni Dong-ho kay Jae-hyuk. Simula noon, naging tagahuli siya sa ensayo ni Jae-hyuk at doon lumabas ang kanyang talento. Kalma at tiyak niyang nasa salo ang mga malalakas na tira. Akala niya ay magiging utusan siya ni Jae-hyuk bilang bagong pinuno, ngunit sinabi ni Jae-hyuk na gusto lang niyang maging normal si Dong-ho bilang kasama sa selda. Unang beses na naramdaman ni Dong-ho ang pakiramdam ng isang masayang pamilya. Tinapak niya sa balikat si Min-chul, nagkwentuhan sila kasama si Han-yong, at sabay-sabay silang kumain ng pansit na niluto ni Mr. Kang. Nainis si Mr. Kang dahil tinukso siya ni Han-yong habang kumakain sila. Magkakabangga na sana ulit sina Han-yong at Mr. Kang nang biglang makatanggap si Mr. Kang ng sulat mula sa isang babaeng preso sa Cheongju Prison. Lumalabas pala na pwedeng magpadalhan ng love letters ang mga preso sa lalaki't babaeng kulungan. At sa pagkakataong ito, 6 na sulat ang natanggap ni Mr. Kang. Gusto sana niyang isama ang lahat sa pakikipagsulatan, pero may mga kasintahan na ang karamihan at si Min-chul naman ay walang pakialam. Kaya si Dong-ho na lang, na binata pa at walang sabit, ang napilit niyang sumali. Lumipas ang taginit at unti-unting naging payapa at masaya ang samahan nila sa maliit na selda. Sentimental si Mr. Kang, pero may anak pala siyang 22 taong gulang. Dahil sa pangangaliwa niya noon, ayaw na siyang kausapin ng anak. Si Min-chul naman, nagkwento rin tungkol sa dati niyang pamilya, masaya raw sila noon, pero nauwi rin sa pagkasira. Tinukso pa siya ni Han-yong habang nag-imo siya kaya muntik na silang mag-away, buti na lang pinigilan sila ng iba. Habang patuloy sa pag-eensayo si Jae-hyuk, dumating naman ang swerte. Matapos ang ilang araw nang walang sagot, biglang si Ji-ho mismo ang nag-text at tumawag sa kanya. Tumakbo agad si Jae-hyuk sa isang sulok para sagutin ito, pero nang bumalik siya, mukhang malungkot siya kaya nag-alala si Jun-ho. Pero kunwari lang pala yun dahil sa totoo lang, pumayag si Ji-ho na magkita sila para mag-usap. Samantala, tila smooth din ang pag-ibig ni na Mr. Kang at Dong-ho. Nakapili na sila ng mga babaeng gusto nilang sulatan, 33 anyos ang kay Mr. Kang, at 25 naman ang kay Dong-ho. Parehong lalaya na raw sa susunod na linggo, kaya todo ayos at pabango ang dalawa.
Pero napansin ng lahat na parang may mali. Nang ikumpara nila ang mga sulat, napansin nilang magkahawig ang sulat kamay, at mukhang sulat ito ng taong lampas 50. Kahit medyo duda, hindi pa rin sumuko sina Dongho at Mr. Kang, naniwala pa rin sila sa kanilang penpal girlfriends. Dumating ang araw ng pagbisita. Lahat may bisita maliban kina Jae-hyuk at Min-chul, kaya sila lang ang naiwan sa hardin. Dito, ikinwento ni Min-chul ang nakaraan niyang pag-ibig, isang babaeng minahal siya ng totoo at masaya silang nagsasalo sa simpleng pagkain noon. Pero lahat ng yun ay alaala na lang. Dumating din ang ama ni Han-yong para bisitahin siya, at doon niya nalaman ang katotohanan, ang mismong ina niya pala ang nagparatang laban sa kanya. Ginawa yun ng kanyang ina para mapilit siyang magbagong buhay. Sa kabilang banda, nakatanggap si Captain Yu ng magandang balita mula sa kanyang kapatid, umusad na raw ang kaso. Nakumbinsi ni Jong-hoon ang iba nilang kasamahan sa militar na tumstigo sa susunod na paglilitis upang mailantad ang totoo. Samantala, muling nagpadala ng sulat ang mga babae, kina Mr. Kang at Dongho. Nakasaad na bibisita raw siya at pipili ng isa sa kanila. Kaya dali-dali silang nag-ayos at nagbihis. Alam naman nilang pareho na iisang tao lang talaga ang babae, pero dahil tagal na nilang walang pag-ibig, kumapit pa rin sila sa pag-asang yun. Nang dumating ang araw ng pagbisita, si Mr. Kang ang pinili. Tuwa siya ng una, pero biglang nanlumo nang makita kung sino ang kanyang unang asawa pala. May anak silang 19 na taong gulang na may hepatitis at nangangailangan ng donor ng atay. Hindi tugma ang dugo ng ina, kaya nagmakaawa itong tulungan siya bilang ama. Labis ang kalungkutan ni Mr. Kang sa nalaman, ngunit agad siyang pumayag. Sa kabutihang palad, tugma ang dugo nila ng anak. Sa unang pagkakataon, nagawa ni Mr. Kang ang isang bagay bilang mabuting ama. Habang papasok sa operating room kasama ang anak, hindi niya napigil ang maiyak. Ang ginawang pagdodonate ni Mr. Kang ng atay sa anak niya ay nagdulot ng respeto at paghanga sa loob ng kulungan. Kaya bago pa man humiling si Jae-hyuk ng pagantala sa sentensya nito, automatikong inaprubahan na iyon ng direktor ng kulungan. Lahat ay taimtim na nanalangin para sa kaligtasan ni Mr. Kang. Samantala, patuloy pa ring nilalabanan ni Han-yong ang bawat pag-atake ng malaria dala ng kanyang dating bisyo. Determinado siyang magbagong buhay, hanggang sa dumating si Warden pang dala ang magandang balita, matagumpay ang operasyon ni Mr. Kang. Lahat sila ay napabuntong hininga ng ginhawa at saya. Matapos mag-donate ng bahagi ng kanyang atay, iisa lang ang naging hiling ni Mr. Kang sa kanyang dating asawa, ang makitang muli ang kanilang anak. Kahit labis ang galit ng babae sa kanya, hindi rin niya kayang itanggi na si Mr. Kang pa rin ang ama ng kanilang anak. Samantala, ang nakatatandang kapatid ni Captain Yu na dating propesor sa universidad ay sanay sa disiplinadong pamumuhay. Ngunit mula nang makulong si Captain Yu, nagbago ang lahat. Naglibot siya sa iba't ibang lugar para alagaan ang kapatid, iniwan ang trabaho, at ibinente pa ang bahay upang makapagbayad ng abogado. Si Jae-hyuk, na hindi marunong ipahayag ang kanyang damdamin, ay nagsimulang magsulat ng mga liham kay Ji-ho upang mailabas ang nararamdaman niya. Dahil sa masasayang araw sa loob ng selda, unti-unti nilang natutunan na pahalagahan ang mga simpleng bagay na nasa harap nila. Nalaman ng anak ni Mr. Kang na ang nag-donate ng atay sa kanya ay ang amang matagal na niyang kinamuhian, ngunit tumanggi siyang makipagkita rito. Dahil dito, labis ang pagsisisi ni Mr. Kang at humagulgol siya ng iyak. Pagbalik niya sa kulungan matapos masiguro ang kalusugan, inilipat siya sa kulungan sa South. Malungkot ang lahat sa balitang yun dahil mawawala na naman ang taong laging nagbibigay ng saya sa kanila. Bagaman malungkot, tinanggap nila yon sapagkat ang buhay ay puno ng mga paghihiwalay. Ngunit hindi nagtagal, nagdala ng magandang balita si Warden Pang. Nanalo si Min-chul sa round ng amnestia dahil sa kanyang mabuting asal at malapit na siyang makalaya. Malulungkot muli ang lahat sa pag-alis ng isa pang kasama, ngunit masaya rin sila para sa kanya. Basta't nagkasama sila ng maayos at nagmahalan bilang magkakaibigan, walang dapat ikapanghinayang. Hindi alam ni Jae-hyuk na nakikipagrelasyon si Junho sa kapatid niyang si Jae-hee. Kaya masigla pa niyang tinanong si Junho kung sino raw ang babaeng nagpapakilig sa kanya. Dahil sa kaba, hindi makasagot si Junho at nanahimik na lang. Ngunit pagbalik niya sa kanyang kwarto, agad niyang tinawagan si Jae-hee at masayang nakipag-usap. Nang sabihin ni Jae-hee na gusto niyang lumabas para mag-almusal, nagpuyat si Junho kasama ang kanyang nakababatang kapatid para makapagpareserba ng mesa sa isang sikat na pasta restaurant. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatype online, nakuha rin nila ang mesa at nagyakapan sa tuwa. Samantala, sa loob ng kulungan, hindi ganoon kasaya ang araw. Pinagalitan ni Captain Yu si Han-yang dahil sa sobrang pagiging malambot ang loob. Wala na si Mr. Kang na dati pinagtatambayan niya para makatulog, kaya lumapit siya kay Captain Yu para magpakabait. Hindi niya inaasahan na diretso siyang sabihan ni Captain Yu na ayaw niyang hinahawakan siya ng mga lalaki. Wala siyang masamang intensyon, ngunit hindi rin niya gusto. Nasaktan si Han-yang sa mga salitang yon, kaya malungkot siyang tumungo sa field kasama si Jae-hyuk. Parang isang babaeng tampururot ang pakiramdam niya. Ngunit kaagad ding nabawi ang saya ni Han-yang nang purihin siya ni Junho sa magandang progreso niya sa kanyang detox.
Pagkatapos siyang palakasin ng loob, napansin naman ni Junho na tila may problema sa paghagis ni Jae-hyuk. Hindi na diretso ang kanyang bitaw sa bola. Tinukoy ni Junho na ito ay dulot ng amnesia, kung saan nagiging pabigla-bigla o hindi pantay ang galaw ng katawan dahil sa bigat ng kalooban. Hindi naman ganoon kabigat ang problema ni Jae-hyuk sa club o kay Jiho, ngunit tila ang pressure na maging mahusay sa baseball ang unti-unting nagpapahirap sa kanya. Habang sumasailalim si Jae-hyuk sa therapy kasama si Junho, ang iba namang preso ay nagbilad sa araw. Ipinakita ni Dongho sa kanila ang mga gangster mula sa ika-6 na distrito sa kabilang bahagi, kabilang na ang ilang adik. Basta may droga, susunod ang mga yun sa sinumang nagbebenta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Daejun ang pinakamatinding adik sa grupo, si Hanyang. Ngumiti ito nang may masamang balak, para bang gustong ibalik si Hanyang sa dati nitong pagkakalulong. Samantala, nagsimula na ang therapy ni Jae-hyuk sa pamamagitan ng hypnosis. Ngunit tila nalagyan ng pampatulog ang relo, kaya agad siyang nakatulog. Nang gisingin siya ng propesor gamit ang Coca-Cola, nagulat siya nang malamang patis pala yun, kaya napasukan niya ito sa mukha ng propesor. Nabigo ang unang paraan, kaya lumipat sila sa psikolohikal na gamutan upang mas maunawaan ng doktor ang tunay na kalagayan ni Jae-hyuk. Pinaguhit si Jae-hyuk ng tinatawag na life chart. Kapag masaya daw siya, dapat pataas ang guhit, kapag malungkot, pababa naman. Pero hindi maintindihan ni Junho kung bakit hanggang sahig at pader na ang baba ng guhit ni Jae-hyuk, parang tuluyang bagsak ang buhay niya. Ngunit tuloy pa rin ito sa pagguhit. Tahimik lang si Junho habang pinapanood siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, takot siyang baka tuluyan ng masira ang pag-iisip ni Jae-hyuk. Kaya bilang huling paraan, ipinakita niya rito ang video noong kasagsagan ng karera ni Jae-hyuk, nung idol siya ng lahat at tinitingala bilang superstar. Totoo ngang sa panahong yun, napakabongga ni Jae-hyuk. Pero yun din pala ang araw na iniwan siya ni Jiho dahil nakalimutan niya ang kaarawan nito. Muling nauwi sa hiwalayan ng dalawa. Dahil sa inis at kawalan ng magawa, tinawagan ni Junho si Jiho at humingi ng tulong. Kinabukasan, nagkita sila sa isang coffee shop. Inamin ni Jiho na mahal pa rin niya si Jae-hyuk, at kapag handa na ang loob niya, bibisitahin niya ito. Nang marinig ni Junho ang sinabi ni Jiho, ikinwento niya ang problema ni Jae-hyuk sa sobrang pressure. Kaya iminungkahi ni Jiho ang isang simpleng solusyon, lagyan ng X sa gitna ng glove ni Jae-hyuk. Dahil simple lang mag-isip si Jae-hyuk, kailangan nang sabihin ni Junho na doon siya tumingin tuwing maghahagis. Nang subukan nila, gumanda nga ang bitaw ng bola ni Jae-hyuk. Nakita ni Junho na unti-unti na nitong nababawi ang kumpiyansa, kaya binigyan pa niya ito ng inspirasyon. Sinabi niyang kapag tuluyan niyang nalampasan ng sakit, malamang ay bibisitahin na siya ni Jiho. Pagkarinig ng pangalan ng babaeng mahal niya, biglang nagliyab muli ang sigla ni Jae-hyuk. Dumb-oble ang effort niya sa pag-eensayo. Samantala, sa selda, nakatanggap ng sulat si Captain Yu mula sa abogado, kasama ng isang kahon ng cake galing sa bantay. Masaya sana siya, pero agad ding nawala ang ngiti nang mabasa niyang tumigil sa pagtatrabaho ang kuya niya dahil sa kanya. Hindi alam ng abogado na wala pa siyang ideya tungkol dito. Nabalisa ang nakatatandang kapatid nang marinig ang balita. Natatakot siyang sisihin siya ng nakababatang kapatid. Dahil malungkot ang lahat, nagsama-sama silang uminom at naglabasan ng saloobin. Itinuturing ni Captain Yu ang mga kasama sa kulungan bilang pamilya, kaya inamin niyang mabigat sa loob niya na dahil sa kanya, naghirap ang kuya niya, nawalan ng trabaho at nag-alala ng sobra. Papalapit na ang retrial ni Captain Yu, at dahil dito, hindi mapakali ang kuya niya. Magdamag siyang uminom ng beer, iniisip kung baka mawala ng pag-asa ang kapatid. Si Captain Yu naman, hindi rin makatulog sa sobrang pag-aalala para sa kanya. Habang si Min Chul naman ay pumayag ma-interview para tumaas ang tsansang mapabilang sa mga mabibigyan ng pardon. Pagdating ng araw ng interview, kabado siyang humarap, pero agad siyang napanatag nang makita niyang isang magalang at cute na babae pala ang magtatanong. Samantala, nalaman ng prison director na may mga tauhan ng ika-6 na distrito na nagtatago ng kontrabando. Gusto niyang ipalutas agad kay director na, pero kalmado lang ito at sinabing hihintayin niya ang tamang tiyempo para mahuli silang lahat ng sabay-sabay. Sa interrogation room, sinadya ni director na napaaminin si Daejun tungkol sa pakikipagtransaksyon nito ng kontrabando kay Hanyang. Sa loob naman ng selda, nilalagnat si Hanyang dahil sa matinding withdrawal, kaya dinala siya sa infirmary. Isa sa mga tauhan ni Daejun na naglilinis sa kulungan ang lihim na nakapasok sa medical room. Nang makumpirmang nandoon si Hanyang, agad siyang tumakbo pabalik para i-report ito kay Daejun. Plano nilang haluan ng gamot sa tibiyang pagkain ni Hanyang kinabukasan, dahil may sangkap itong pwedeng mag-trigger muli ng pagkalulong niya. Sa ganitong paraan, kapag siniraan nila si Hanyang na kasabwat daw sa droga, magiging mas kapani-paniwala. Kunyari silang nagkasakit ng tiyan at pumunta rin sa infirmary para makalatag ng bitag laban kay Hanyang. Sa kalagitnaan ng gabi, nagmamadaling sinabi ng batang tagapag-utos na may isang tao sa ika-6 na palapag na nap unit ang litid at hinikayat ang doktor at ang gwardya ng kulungan na tumakbo palayo. Bago umalis, iniwan ng batang tagapag-utos ang gamot para sa TB.
Nagpanggap si Dejun na natutulog at iminulat lamang ang kanyang mga mata nang malaman niyang umalis na ang lahat. Matapos maasikaso ang bilanggo sa ika-6 na palapag, nagkahiwa-hiwalay ng daan ang doktor at ang gwardya. Umupo naman si Dejun kasama ang grupo ni Min Chul upang kumain ng pritong manok. Tanging si Warden Paeng lamang, nang marinig ang problema, ang agad na nakapansin ng kakaiba at dali-daling tumakbo papunta sa klinika. Sa mga sandaling yon, pinigilan ng grupo ni Dejun si Hanyang at pinilit siyang uminom ng gamot. Pilit na hindi binubukan ni Hanyang ang kanyang bibig ngunit sinuntok siya ng isa sa tiyan. Sa kabutihang palad, dumating ang gwardya sa tamang oras at hinila palayo si Dejun kaya nailigtas si Hanyang. Sa katunayan, ang nagligtas kay Hanyang ay hindi si Warden Paeng kundi si Captain Yu. Bilang dating kapitan sa hukbo, nang makita niyang sumama ang doktor sa kanya upang kumain ng manok, agad na naramdaman ni Captain Yu na may problema sa klinika. Kaya inutusan niya ang gwardya na magdala ng tao roon at doon na iligtas si Hanyang. Pagkatapos ng insidenteng yun, hindi nagalit si Hanyang kay Captain Yu. Si Captain Yu naman ay napuno ng pag-iisip tungkol sa kanyang nakababatang kapatid, kaya ibinahagi niya ito kay Hanyang. Pagkarinig ni Hanyang, agad niyang naintindihan ang alalahanin ni Captain Yu. Pinayuhan niya itong harapin ang kanyang kinakatakutan. Natatakot si Captain Yu na baka maging pabigat siya sa kanyang kapatid, ngunit alam niyang kailangan din niya ang tulong nito. Kaya sinabi ni Hanyang na hayaan niyang tulungan siya ng kanyang kapatid at pagsikapan nilang manalo sa muling paglilitis. Ang mahalaga ay subukan at ipaglaban ang pagkakataon para sa sarili. Ang mga salitang yun ni Hanyang ay nagbigay ng malaking inspirasyon kay Captain Yu, dahilan upang tignan niya si Hanyang sa ibang paraan. Pagkatapos nilang magkita ulit ng kanyang kapatid, buong tapang na hiniling ni Captain Yu na samahan siya nito hanggang sa huli, kahit mahirap. Sa narinig, agad na pumayag ang kanyang kapatid na may ngiti sa mukha. Muling kinapanayam si Min Chul ng magandang babaeng estudyante kaya labis siyang natuwa. Matapos kumain, inayos niya ang kanyang pinggan at chopsticks at agad na umalis. Pagkatapos ng panayam, ibinahagi niya kay Warden Paeng ang kanyang kasiyahan. Napagtanto niya na masaya pala talagang may taong nakakausap. Samantala, sa lugar ng paghahalaman ng grupo ni Jae-hyuk, may dumating na ibang grupo ng mga bilanggo mula sa ibang kulungan upang matuto ng mga teknik sa paghahalaman sa kanluraning kulungan. Sa grupong yun, may isang taong may galit kay Jae-hyuk. Nagkatinginan ang dalawang panig, tila ipinapahiwatig na hindi magiging maayos ang mga darating na araw. Dumating na ang araw ng parole ni Min Chul. Lahat, kasama si Warden Paeng, ay sabik na naghihintay sa labas ng opisina ng direktor ng kulungan. Subalit ang kanilang tuwa nitong mga nakaraang araw ay napalitan ng lungkot dahil hindi ito naaprubahan. Si Min Chul ay kabilang sa 20% ng mga bilanggo na tinanggihan para sa parole. Nagalit si Warden Paeng dahil naghihintay na si Min Chul ng 22 taon ngunit napabilang pa rin siya sa mga hindi pinayagan. Bilang pag-aliw, binigyan ni Junho si Min Chul ng masarap na pagkain sa opisina ng warden. Pumunta naman si Warden Paeng sa direktor ng kulungan upang alamin kung bakit tinanggal ng mga nakatataas ang pinakamaayos na bilanggo sa listahan. Maging ang direktor ay nagtataka rin, ngunit marahil ay mabibigyan ng parole si Min Chul sa darating na Pasko. Hindi nais ni Warden Paeng at Junho na umasa si Min Chul at pagkatapos ay madismaya, kaya't napagdesisyonan nilang itago muna ang impormasyong yun. Sa loob ng selda, si Hanyang naman ang susunod na lalaya, 3 araw na lamang ang bibilangin. Sa araw na yon, bumisita sa kanya ang kanyang kasintahan. Hiniling ni Hanyang na maghintay ang kanyang kasintahan at ama sa restorang nagbebenta ng mainit na sabaw militar sa araw ng kanyang paglaya, dahil ayaw niyang makita ng kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang nakakahiyang anyo matapos lumabas ng kulungan. Nang tanungin ng kanyang kasintahan tungkol sa kanyang ina, malamig niyang sinabi na hindi ito darating dahil alam ni Hanyang na isa itong taong abala sa trabaho. Noong pumanaw ang kanyang lola, abala pa rin ang kanyang ina sa pagtatrabaho sa restorang nagbebenta ng mainit na sabaw. Totoong seryoso si Hanyang nang sabihin ng kanyang kasintahan na may nakahandang regalo para sa kanya sa araw ng kanyang paglaya, dahilan upang magising ang kanyang pagkamausisa. Kinailangang pumasok agad ng gwardya at hilahin siya palabas, kung hindi ay baka makalikha siya ng gulo. Sa silid ng mga bisita sa tabi, nagpatuloy naman si Min Chul sa pakikipag-usap sa dalagang panayam sa kanya. Nagtaka si Min Chul kung bakit siya ang pinili ng babae para sa panayam gayong napakarami pang iba. Tinanong niya ang babae kung kilala ba siya nito. Biglang natahimik si Hajin at tila nahirapang magsalita. Nahulog ang kanyang bag kaya yumuko siya upang pulutin ito, at doon nakita ni Min Chul ang kwintas na suot ng babae. Pagbalik ng usapan, namutla at naluha si Min Chul habang tinatanong si Hajin kung siya ba ang kanyang anak. Naantig si Hajin at inamin na siya nga ang kanyang anak. Parehong nakaramdam ng matinding dalamhati ang mag-ama at sabay silang napaiyak. Malakas ang iyak ni Min Chul habang inaalala ang nakaraan. Noong panahong yun, ang babaeng nagmamahal sa kanya ay nagbigay sa kanya ng isang pares ng magandang sapatos kahit hindi ito mayaman. Layunin ng babae na hindi mag-alala si Min Chul, kahit nagsinungaling siya noon at sinabing peke ang mga yon. Pagkatapos ay sinabi niyang may magandang balitang ibabalita kay Min Chul.
Masayang isinuot ni Min Chul ang mga sapatos at umalis upang pumasok sa trabaho. Pagkaalis niya, kinuha ng babae ang pares ng maliliit na sapatos ng bata na kapareho ng sa kanya, palatandaan na siya ay nagdadalang tao. Suot pa rin ni Min Chul ang sapatos na ibinigay ng kanyang asawa nang pumunta siya sa bar upang makipagkita sa kanyang kasosyo, ngunit hindi niya inasahan na siya ay pagbabantaan at aarestuhin. Napakabilis ng pangyayari at mula noon, tuluyan siyang nawalan ng ugnayan sa kanyang asawa. Ang singsing sa kwintas ay yun mismo ang isinuksok niya sa daliri ng kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas, kaya agad niya itong nakilala. Mabait si Ha-jin at walang halong galit o hiya sa kanyang ama, kaya naging tagapanayam siya upang makapasok sa kulungan at muling makita ito. Samantala, ang pinuno ng isang grupo ay nagsisimula pa lamang makipagkilala sa pinuno ng kulungan. Dahil kapos sila sa pera, binalak nilang hanapin ang kahinaan ni Jae-hyuk upang magamit iyon bilang pananakot. Mula sa kwento ng isang bilanggo, nalaman ng pinuno na may salaming silid si Jae-hyuk para sa pagsasanay sa loob ng kulungan. Binalak ng leader na gamitin ang impormasyong ito upang magsulat ng artikulong nagsasabing may hindi patas na pribilehiyo ang mga manlalarong baseball sa kulungan kumpara sa ibang mga bilanggo. Hindi alam ni Jae-hyuk na may paparating na gulo at patuloy pa rin siyang nagsasanay ng masigasig. Sa kasalukuyang kalagayan, napakalakas na ng kanyang paghagis na isang magandang senyales. Mula nang ipakita ni Min Chul sa kanyang anak ang kanyang nakakaawang kalagayan, madalas na lamang siyang nag-iisip ng malalim sa kanyang silid. Tanging kapag tinatawag na siya ng lahat saka lamang siya nagigising sa pag-iisip at sumasabay kumain. Binuhusan siya ni Dong-ho ng isang baso ng tubig upang hindi siya mabulunan. Tanging salamat lamang ang nasabi ni Min Chul, at agad namang inabot ni Dong-ho sa kanya ang hipon. Bumuti na ang kalagayan ni Han-yang, ngunit patuloy pa rin siyang nagbibiro at nangaasar sa lahat, dahil alam niyang kakaunti na lamang ang panahong may iwan niya kasama ang mga kaibigan sa loob. Dumating ang araw ng paglaya ni Han-yang, at naghihintay ang buong pamilya sa restorang nagbebenta ng mainit na sabaw. Sa pagkakataong ito, naroon din ang kanyang inang mahirap pakisamahan at laging inuuna ang trabaho. Sa harap ng tarangkahan ng kulungan, tuluyan ang nakalabas si Han-yang sa pintuan ng kalayaan. Ngunit dumating ang lalaking nagtulak sa kanya noon upang gumamit ng bawal na gamot. Naglagay ito ng malakas na iniksyon na muling nagpaigting sa matagal ng kinikimkim na pagnanasa ni Han-yang sa droga. Hindi na kinaya ng kanyang katinoan ang toksong ito, kaya muli siyang nagkamali ng hakbang. Sa sandaling yun, dumating ang mga pulis at agad siyang inaresto. May isang taong nakatayo sa labas ng kotse at kumaway sa lalaking yun, na tila ba nagpapahiwatig na pinagplanuhan nila ito ng magkasama. Ang singsing sa kasal na inihanda ng kanyang kasintahan para sa kanya ay hindi na naibigay ngayong gabi, at hindi rin pinayagan ng mga magulang ni Han-yang na makita siya. Habang abala si Jae-hyuk sa pagsasanay sa loob ng kulungan, tinawag siya ng isang tagapaglingkod at sinabing hinahanap siya ng direktor ng kulungan. Ngunit pagdating niya, nalaman niyang dinala pala siya sa bodega upang lihim na kausapin ng pinuno ng grupo. Ginamit ng pinuno ang katotohanang may sarili siyang lugar ng pagsasanay at nakatatanggap ng espesyal na pagtrato upang takutin at perahan siya. Walang hiya niyang isinuksok ang kanyang numero ng account sa bulsa ni Jae-hyuk at sinabi na 300 milyon ang kailangan niya ngayong linggo. Hindi alam ni Jae-hyuk kung ano ang gagawin. Naisip pa niyang totoo rin naman na mas maganda nga ang kondisyon niya kaysa sa ibang bilanggo. Narinig ni Jae-hyuk si Dong-ho na nagsabing may hinanda siyang kama at inimbitahan siyang matulog doon. Nagpasalamat si Jae-hyuk at hiningi ang numero ng account ni Dong-ho upang padalhan ito ng pera bilang pasasalamat sa pagtulong na mahuli ang bola. Hindi kailanman inisip ni Jae-hyuk na mas magaling siya kaysa sa iba. Sa kabilang banda, naging maganda ang kalagayan ni Captain Yo nang dalhin ng warden ang isang artikulong nagsasabing nagsimula ng ipagtanggol siya ng publiko at isiwalat ang tunay na salarin. Habang naguguluhan si Jae-hyuk sa kanyang mga iniisip, pumayag si Ji-ho na dalawin siya. Nagkatinginan silang dalawa at natawa sa kabaliwan ng kanilang pag-ibig. Sa isang simpleng katagang, "Miss kita," na pangiti ni Ji-ho. Tuluyang bumalik sa dati ang kanilang relasyon. Ibinalik ni Ji-ho sa kanilang mga daliri ang singsing ng kanilang pagmamahalan, patunay na nasa puso pa rin niya si Jae-hyuk. Samantala, patuloy na bumibisita si Ha-jin kay Min Chul. Simula nang una silang magkausap sa panayam, naging maayos na agad ang kanilang pag-uusap. Ngayon na alam nilang mag-ama sila, lalo pa silang naging malapit. Sinabi ni Ha-jin na ayon sa kanyang ina, mabuting tao ang kanyang ama, kaya pumunta siya roon upang tiyakin ito. Matapos nilang mag-usap, napagtanto ni Ha-jin na tama nga ang sinabi ng kanyang ina. Lubos itong nagbigay ng ginhawa sa puso ni Min Chul at nagpasidhi ng kanyang pagnanais na tuluyang mapatawad upang makalabas at muling makapiling ang kanyang asawa at anak. Pumunta siya sa simbahan upang magpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng isang napakabait na anak. Nanalangin siya na bigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli. Hindi napigilan ni Warden pang naibahagi kay Min Chul ang magandang balita na siya ay kabilang sa listahan ng mga mapapatawad sa darating na Pasko, kaya pinayuhan niya itong maghintay ng masaya sa araw ng kanilang muling pagkikita. Nang marinig ito ng buong silid, sabay-sabay silang natuwa para kay Min Chul.
Samantala, tumanggi si Jae-hyuk na bigyan ng pera ang pinuno ng grupo, dahilan upang magalit ito at puntahan ang kanilang boss. Inutusan ng boss ang pinuno na kumuha ng mga litrato ni Jae-hyuk habang nagsasanay sa kanyang pribadong lugar upang mailathala sa dyaryo. Nakahanap na rin sila ng mamamahayag na magsusulat ng artikulo. Wala mang cellphone ng mga bilanggo, ngunit ang batang tagapag-utos ay mayroon. Binuksan nila ang pinto ng lugar ng pagsasanay at masayang kumuha ng mga litrato, ngunit wala na silang nadatnan. Lahat ng ito ay dahil kay Jiho. Nang maglabas ng saloobin si Jae-hyuk kay Jiho, may sinabi ito na nagpamulat sa kanya. Tinanong ni Jiho si Jae-hyuk kung gusto ba niyang maglaro ng baseball o manalo lamang. Kung talagang may pagnanasa siya sa laro, maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang hilig kahit walang sariling lugar ng pagsasanay. Naunawaan yon ni Jae-hyuk kaya agad siyang lumapit sa direktor ng kulungan at hiniling na ay patanggal ang lugar ng pagsasanay. Hayaan na lamang siyang maging katulad ng ibang bilanggo. Narinig yon ni direktor na at hindi na nagsalita pa. Bagkus ay agad niyang ipinagutos na tanggalin ang lugar ng pagsasanay. Ngunit matapos maresolba ang usaping yon, isang panibagong problema naman ang lumitaw. Ikinulong si Bae-oja sa selda ng mag-isa dahil inakusahan siya ng pinuno ng grupo na nagbebenta ng droga sa loob ng kulungan. Maliwanag na gusto ng pinuno na saktan ang mga taong malapit kay Jae-hyuk bilang paghihiganti sa pagtanggi nitong magbigay ng pera. Hating gabi nang makatanggap si Jiho ng mensahe mula kay Jae-hyuk. Tinanong siya nito kung susuportahan pa rin siya kung sakaling tuluyan na siyang sumuko sa karera sa baseball at maging walang trabaho. Natatakot si Jiho na baka may magawa si Jae-hyuk na hindi maganda, kaya pinakalma niya ito at sinabing mananatili siyang nasa tabi nito anuman ang mangyari. Sa labas naman, dinalhan ni Kapitan Jang Han ng banta ang kapatid ni Kapitan Yu. Sinulatan siya ng isang tao na kung sakaling tumstigo siya sa korte, papatayin siya. Sinabi ni Jang Han na pati iba pa nilang kasamahan ay nakatanggap din ng parehong mga liham at natakot na. Ayon sa abogado, hindi gagawa ng ganitong bagay ang pumatay dahil mayaman naman ang pamilya nito. Nang makita ni Min Chul na nababahala si Kapitan Yu, agad niyang gumawa ng paraan upang mapalitan ang usapan. Ipinakita ni Min Chul ang ilan sa kanyang mga sertipiko bilang inhinyero sa paghahalaman, arkitekto, taga-disenyo ng panloob, at maging ang kanyang TOEIC certificate na may 700 puntos. Namangha si Kapitan Yu kay Min Chul at tinawag siyang tunay na may talento. Marunong ding samantalahin ni Jae-hyuk ang pagkakataon. Sinabi ni Jae-hyuk na kung sakaling makalabas na si Min Chul at magkaroon ng ideya para sa negosyo, siya mismo ang magiging tapat na mamumuhunan. Sa narinig, agad na ibinahagi ni Min Chul kay Dong-ho ang mga ideyang matagal na niyang itinatago. Ngunit nang balikan niya ang 20 taon na pagkakakulong, napagtanto niyang lipas na ang karamihan sa mga yon. Gayunman, dahil sa usapang yon, napansin ni Min Chul na napakatalino pala ni Dong-ho. Kaya nang gabing yon, ikinwento niya rito ang kanyang malalaking, bagaman luma ng mga ideya, dahilan upang hindi makatulog ang lahat sa selda. Kinabukasan, bumulong ang isang gwardya kay Kapitan Yu na magkakaroon ng inspeksyon sa selda sa gabing yun. Kampante naman ng lahat dahil malinis ang kanilang pamumuhay. Ngunit dahil sa dami ng naranasan, hindi maiwasan ni Jae-hyuk na magduda. At tama nga siya, natagpuan niya ang isang pakete ng sigarilyo na nakatago sa bulsa ni Min Chul. Agad na naunawaan ni Jae-hyuk na gusto ng pinuno na ipahamak si Min Chul upang mawala ang tsansa nitong makalaya sa parole. Marahil siya rin ang nagpadala ng liham na nagbabanta sa saksi ni Kapitan Yu, lahat ng ito ay para lamang gipitin si Jae-hyuk. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Jae-hyuk sa lahat at gusto na sanang siya mismo ang humarap sa pinuno, ngunit pinayuhan siya ng mga kasamahan na magtimpi na lamang dahil malapit na rin silang lumaya. Napansin ni Dong-ho na hindi kayang gawin yun ng pinuno nang walang utos. Kaya marahil ang boss mismo ang nagutos. Pinagsusuntok nila si Dong-ho, ngunit nagsinungaling ito at sinabing nadapa lamang siya. Ngunit nang makita ni Jae-hyuk ang sugat sa kamao ni Dong-ho, alam niyang gawa yun ng boss. Sinabi ni Dong-ho na ayaw nilang ipagpatuloy niyang maging tagahuli ng bola sa pagsasanay ni Jae-hyuk. Tiniis lamang niya ang pananakit ng boss at ng pinuno dahil ipinangako ni Jae-hyuk na huwag manakit ng tao. Hindi na kinaya ni Jae-hyuk ang sitwasyon, kaya tahimik siyang nagtungo upang kausapin ang pinuno sa kalagitnaan ng gabi. Natuwa ang pinuno dahil akala niya ay sumusunod na sa kanya si Jae-hyuk. Sinabi niya na kukunin niya ang 300 milyon at saka isusumbong ang boss sa karahasan. Ayon sa kanya, wala na siyang kailangang sundin pang utos ng boss. Kung doon lang nagtapos ang lahat, sana ay naging maayos na. Ngunit bakla ang pinuno, at may masama siyang balak kay Jae-hyuk. Pinilit niyang makipagkita kay Jae-hyuk sa lugar ng pagsusunog ng basura ng mag-isa, 12:00 ng gabi kinabukasan. Umabot na yun sa sukdulan ng pagtitimpi ni Jae-hyuk. Kinabukasan, natanggap ng pinuno ang 300 milyong hinihingi niya. Eksaktong 12:00 ng gabi, dumating si Jae-hyuk sa lugar ng pagsusunog ng basura. Tinitigan siya ng pinuno ng may malaswang tingin, hindi napapansin ang bigat ng bagay na hawak ni Jae-hyuk sa kanyang kamay. Nang matuklasan ng team leader ang bigat na hawak ni Jae-hyuk, hindi siya natakot at ginamit pa ang pangalan ni Jae-hee upang pukawin ang galit nito.
Alam ng team leader na malapit nang makalaya si Jae-hyuk kaya inakala niyang hindi ito maglalakas loob na pumatay. Ngunit lalo lamang hinigpitan ni Jae-hyuk ang hawak sa bigat at lumapit ng mabagal, dahilan upang matakot ang team leader. Bago pa man niya magawang saktan nito, may lumipad na piraso ng kahoy na tumama sa team leader. Ang matandang taga-sunog ng basura ang siyang gumawa nito, inilabas ang kanyang galit para ipagtanggol si Jae-hyuk. Natakot si Jae-hyuk na baka masaktan ng husto ang team leader kaya mabilis siyang lumapit upang pigilan ang matanda. Nagpasalamat ang matanda kay Jae-hyuk sa pagliligtas sa kanya at pinaalalahanan siyang huwag sirain ang kanyang kinabukasan dahil lamang sa mga taong tulad ng team leader. Ang team leader na malubhang nasugatan ay agad dinala sa ospital, ngunit pilit pa rin niyang inakusahan si Jae-hyuk na siya ang nanakit. Hanggang sasabihin ni Warden Paeng na umamin ang matandang taga-sunog ng basura at mayroon ding record ng paghingi ng team leader ng 300 milyon na naitala mismo ni Jae-hyuk. Dahil dito, labis na nagalit ang team leader. Bukod pa roon, naitala rin ni Jae-hyuk na balak ng team leader na traidorin ang kanyang boss. Alam ni Jae-hyuk na kapag nalaman ito ng boss, tiyak na mapapahamak ang team leader. Kaya hiniling ni Jae-hyuk kay Warden Paeng na ibigay ang record na yun sa boss. Hindi masamang tao si Jae-hyuk, ngunit ito ang kaparusahan na nararapat sa team leader. Si Bae Oh-ja, na nakulong sa selda ng mag-isa, ay sa wakas nakalaya na. Bago ito lumabas, nagpadala si Jae-hyuk ng liham ng paghihikayat upang mamuhay ng maayos, dahil kapag nakalabas na si Bae Oh-ja, kukunin siya ni Jae-hyuk bilang kanyang sekretaryo. Pagsapit ng Pasko, nakalaya rin si Min-chul. Isa na namang paghihiwalay, ngunit sa pagkakataong ito ay panang kagalakan ng lahat para sa kanya. Niyakap ni Jae-hyuk ang itinuring niyang ama at nangakong makikipag-ugnayan pagkalabas niya ng kulungan. Pinuri ni Min-chul si Jae-hyuk bilang pinakamahusay na manlalaro na kanyang nakilala. Hinikayat din ni Min-chul si Captain Yu na ipaglaban ang kanyang sarili upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Sa huli, hinaplos niya ang ulo ni Dong-ho at tuluyang lumabas mula sa selda na puno ng alaala. Sa labas, niyakap ni Min-chul si Warden Paeng bilang pasasalamat sa lahat ng tulong nito. Nangako siyang mamumuhay ng maayos at madalas na makikipag-ugnayan kay Warden Paeng. Matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong dahil sa maling paratang, sa wakas ay nakaiyak ng tuwa si Captain Yu. Natanggap niya ang balitang matagumpay na inapila ng kanyang kapatid at abogado ang kanyang kaso. Samantala, labis ang galit ni Junho sa karahasang nangyayari sa loob ng kulungan. Nang marinig niyang muli na sinaktan ni Warden Paeng ang isang bilanggo, agad niya itong kinumpronta. Ngunit nang malaman niya na ang bilanggo ay nagbiro na sasaktan ng pamilya ni Warden Paeng kapag siya ay nakalaya, nagpunta si Junho sa ospital kung saan naroon ang bilanggo at sinuntok ito sa galit. Dahil dito, si Warden Paeng, na kilala sa pagiging istrikto, ay nagpakita ng malasakit kay Junho. At dumating na rin ang araw ng paglaya ni Jae-hyuk. Dahil isa siyang tanyag na manlalaro, personal siyang dinalaw ng direktor ng kagawaran ng katarungan, dahilan upang mainggit ang ibang mga gwardya. Pinayagan si Jae-hyuk na lumahok sa paggawa ng isang video para sa kampanya ng kagawaran. Sa harap ng media, sinabi ni Jae-hyuk na kapag tinalikuran ka ng buong mundo, ang kulungan ang unang lugar na tatanggap sa iyo. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng mga salitang yun ay sapilitang ipinagawa ng direktor ng kulungan sa kanya. Nakatayo pa ito sa gilid at masiglang nagbibigay ng mga puso. Sa pagtatapos ng panayam, sabay-sabay silang kumain sa iisang mesa, si Jae-hyuk, ang direktor ng kulungan, at si Warden Paeng, habang ang ibang gwardya ay nakaupo sa kabilang mesa at tinanong ang matalik na kaibigan ni direktor na tungkol sa nakaraan nito. Noon lamang nila nalaman na simula pa noong elementarya ay malamig at seryoso na si direktor na. Noong minsan, nakalimutan ng teacher na suriin ang takdang aralin, kaya inakala ng mga estudyante na nakalusot na sila. Ngunit itinaas ni direktor na ang kanyang kamay at pinaalalahanan ng teacher na suriin yun, dahilan upang magalit ang buong klase. Dahil dito, hindi napigilan ng matalik niyang kaibigan ang sarili at kinagat ang kamay ni direktor na upang mapatahimik ito. Habang nagsasanay ng martial arts, pinilit ni direktor na ang kanyang matalik na kaibigan na ay patong ang siko nito sa tuhod upang mabilang-bilang 1 puntos, dahilan upang magalit ang kaibigan at muling magkasuntukan sila. Bago makalaya sa piyansa, nag-record si Jae-hyuk ng isa pang video ng pasasalamat para sa lahat ng tumulong sa kanya habang siya ay nasa kulungan. Ang taong pinaka-nakatulong sa kanya ay si Junho, ngunit nakalimutan ni Jae-hyuk na pasalamatan ito, kaya nagalit si Junho. Nang makita ni Junho ang taos-pusong paghingi ng tawad ni Jae-hyuk, sinamantala niya ang pagkakataon upang umamin na nakikipagrelasyon siya kay Jae-hee. Sa narinig, hindi napigilan ni Jae-hyuk ang sarili at kinuha ang fire extinguisher, gustong bugbugin si Junho. 6 na oras na lamang ang natitira bago makalaya si Jae-hyuk, kaya walang sinuman sa silid ang nakatulog. 3 na lamang silang natira sa selda, nakahiga at nagkukwentuhan buong gabi. Bago maghiwalay, mahigpit na niyakap ni Jae-hyuk sina Captain Yu at Dong-ho. Lubos ang pasasalamat ni Dong-ho kay Jae-hyuk dahil siya ang unang taong nagturing sa kanya ng mabuti. Dumating na ang oras ng pag-alis ni Jae-hyuk. Ang araw ng kanyang paglaya ay tila kapareho ng unang araw niyang dumating doon.
Inilabas ng mga bilanggo ang kanilang mga kamay mula sa selda upang magpaalam at sabay-sabay silang sumigaw ng pamamaalam. Sa labas, napalibutan si Jae-hyuk ng mga mamamahayag. Pagkakita sa kanya, walang tigil nilang kinuna ng larawan. Matapos niyang yakapin ang ina at nakababatang kapatid ni Junho, hinanap niya si Jiho sa gitna ng mga tao at marahang lumapit upang ipahayag sa publiko ang kanilang pagmamahalan. Mula noon, nangako si Jae-hyuk na hindi na niya muling palalampasin si Jiho. Pagkalipas ng 2 taon, dumating si Bae-oh-ja sakay ng isang marangyang sasakyan upang sunduin si Jae-hyuk papunta sa pinakamalaking paligsahan ng baseball sa Seoul. Natupad ni Bae-oh-ja ang kanyang pangarap. Nagsikap siya at naging sekretaryo ni Jae-hyuk. Muling hinarap ni Jae-hyuk ang kanyang karera. Nakatayo siya sa gitna ng baseball field, damang-dama ang pagmamahal ng mga tagahanga. Kahit wala na siyang mga makasaysayang panalo gaya ng dati, hindi na niya ito pinuproblema. Dahil sa tahanan niya, may naghihintay sa kanyang pinakamahalagang gantimpala, si Jiho. Hindi rin niya nakalimutan ang kanyang mga naging kaibigan sa kulungan. Samantala sa kulungan, binasa ni Captain Yo ang balitang tagumpay ang kanyang apela. Napawalang sala ang biktima, at nakamit ng tunay na salarin ang karampatang parusa. Ang prison playbook ay nagtuturo ng mahahalagang aral sa buhay tungkol sa pagiging makatao, katatagan, at ang manipis na linya sa pagitan ng mabuti at masama. Ipinapakita ng serye kung paano hinaharap ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan ang mga hindi inaasahang dagok ng buhay. Ipinapaalala nito ang kahalagahan ng koneksyon sa kapwa-tao, na ang tunay na pagkakaibigan ay maaari mong matagpuan sa mga lugar na hindi mo inaasahan, kahit pa sa loob ng kulungan. Isa rin itong paalala na kailangang matutong mag-angkop sa mahirap na sitwasyon at patuloy na humanap ng pag-asa kahit sa gitna ng kawalan ng kalayaan. Bukod dito, hinahamon ng serye ang mga panlipunang pananaw tungkol sa kung sino ang mabuti at masama, ipinapakita na ang bawat isa ay may kwento sa likod ng kanilang mga pagkakamali. Makatutuhanang ipinakita rin ng prison playbook ang pakikibaka laban sa adiksayon at ang hirap ng pagbabago sa harap ng hindi pantay na sistema, na nagpapakita na hindi sapat ang sipag at kabutihan kung hindi rin makatarungan ang kapaligiran. Sa kabuuan, ito ay isang makabagbag damdaming paalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, may pag-asa, pagkakaibigan, at pagkakataong magbago. Ang pagbabalik loob ni Hanyang sa dati niyang bisyo ay hindi lang simpleng personal na kabiguan, ito rin ay nagpapakita ng kabiguan ng lipunan. Sadyang malungkot ang kwento niya para ipakita ang matinding realidad. Kadalasan, tinitingnan ng lipunan ang addiction bilang krimen at hindi bilang sakit na kailangang gamutin. Ang kulungan ay ginawa para parusahan ng tao, hindi para pagalingin, at ang ganitong kapaligiran ay mas lalong nagpapahirap sa paggaling kahit gaano pa kalakas ang determinasyon ng isang tao. Tama ka rin na ang pagtalikod sa bisyo ay hindi lang basta desisyon. Kailangan ito ng maayos na sistema, suporta mula sa iba, at ligtas na kapaligiran na may pag-unawa. Kahit na nagmamalasakit ang kanyang mga kasama sa selda, hindi nila kayang ibigay ang propesyonal na gabay o tamang suporta, at sa halip, unintentional nilang naitataas ang pakiramdam ng pagkakahiwalay at stigma, kaya halos imposibleng hindi siya bumalik sa dati. Sa ganitong paraan, mahalaga ang kwento ni Hanyang, pinipilit nitong ipakita kung paano mali ang pagtrato ng lipunan sa mga taong may addiction. Hindi lang ito tungkol sa pakikibaka ng isang tao laban sa kanyang bisyo, kundi pati na rin sa sistemang nagkakamali sa pagharap sa sakit na ito. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.